Ang batang lalaki ay kakagising lang nang makita niyang may isang dalaga na may kahangahangang mga kurba na nakaupo sa ibabaw niya. Natatakot pero naguguluhan, naisip niya kung sino siya at paano siya nakapasok sa kanyang kwarto. Parang nababasa ang kanyang isipan, lumapit ang dalaga, ang kanyang malusog na dibdib ay matigas na nakadikit sa dibdib ni Ash. Ang pangalan ko ay Navi, isang espiritu na isinilang dahil sa iyo. Tandaan mo ito, dahil balang araw ay darating ako para hanapin ka. Bago makapag-isip si Ash ng anuman, bigla siyang nagising, sumigaw ng matinis bago napagtanto na ito ay isang panaginip lang. Sana nga ay totoo ang lahat. Iyon ay naging ganap na perpekto. Hindi na niya kailangan pang mag-alala na mamatay ng mag-isa habang ang kanyang munting kaibigan ay kinakalawang mula sa mga taon ng kalungkutan. Si Ash ay kasalukuyang isang mag-aaral sa Dragon Training Academy. Dito, bawat isa ay may sariling kasamang dragon para sa labanan, na tinatawag na isang PAL. Kakaiba man, habang ang bawat mag-aaral ay nakakatanggap ng sariling PAL pagpasok sa akademya, si Ash ay isang espesyal na kaso. Ang kanyang PAL ay parang multo, laging pinag-uusapan ngunit hindi nakikita. Dahil dito, sa tuwing sumusulpot si Ash sa paaralan, higit sa iilang tao ang nagulat, pagkatapos ay nagtaka kung paano nakapasa sa unang taon ang isang walang kasamang dragon. Pagsusuri, talagang kakaiba. Bukod pa rito, kilala rin si Ash dahil sa kakayahan niyang sumakay sa mga dragon ng ibang tao, kaya nakamit niya ang reputasyon bilang isang kilalang panggulo. Nagtataka ako kung ang dragon niya ay kasing gulo niya. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, gusto ni Ash na sumugod at pagmulan ng gulo. Kung hindi siya pinigilan ng matalik niyang kaibigan na si Raymond, pinalad ang estudyanteng iyon na hindi nasaktan ng malubha. Si Ash ay karaniwang mahinahon, ngunit sa sandaling banggitin ng sinuman ang wala niyang kaibigan, handa siyang pumatol. Pinaalalahanan din ni Max si Ash na hindi na siya freshman at dapat kumilos ng naaayon. Sakalangham upa ang sitwasyon. Nagpasukan ang lahat sa klase at nagsimula ang aralin gaya ng dati. Ipinaliwanag ng guro sa harapan ng lahat tungkol sa mga PALs, ang pinakapangunahing kaalaman na kailangan malaman ng sinumang Dragon Rider. Higit sa lahat, ang isang dragon ay nagpapahintulot lamang sa nag-iisang tunay nitong master na sumakay at utusan ito sa labanan. Maliban kung gusto mong daruan ka ng dragon ng isang nakamamatay na laway, huwag kang umasta na parang iyo ang dragon ng iba. Matapos ang klase, narinig nilang dalawa ang isang babae na sumisigaw sa tatlong kaklase na nagkukwentuhan sa may pintuan. Iyon si Prinsesa Sylvia, isang lubhang mayabang na tao na may mapagmataas na pag-uugali sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Sa halip na pakiusapan sila ng maayos na tumabi, sumigaw si Sylvia sa kanilang harapan na para bang gumawa sila ng matinding pagkakasala, pagkatapos ay umalis ng walang bahagyang pakiramdam na nakagawa siya ng mali, dahil sa di mabilang na magkatulad na insidente. Alam ng lahat sa akademya na si Sylvia ay labis na mapagmataas at iniiwasan siya na parang salot. Sa kanilang daan, nakasalubong din ng dalawa si Rebecca, ang pangulo ng konseho ng mag-aaral. Malaki ang kaibahan kay Sylvia, na kanyang junior, siya ay minamahal ng lahat. Sa sandaling nasalayan ni Raymond si Rebecca, halos tumutulo ang laway niya. Kahit pa isang baha mula sa Biblia ay wala kong ihahambing sa bumubuhos na tubig mula sa kalangitan. Sumumpa si Raymond na isusuko niya ang bawat natitirang taon ng kanyang buhay kung kapalit ay ang makadate si Rebecca, kahit pa mamatay ng maaga. Biglang lumingon si Rebecca sa kanilang direksyon na tila narinig ang kanyang sinabi. Si Ash, na matalino, ay umiwas agad. Nagbabahagi ang magkakaibigan ng mga biyaya, pero pagdating sa gulo, mag-isa ka. Pare, wala akong alam. Pagkatapos ay dumating ang praktikal na pagsusulit, sumusubok sa kakayahang mag-utos at mamuno sa mga maniobra ng pakikipaglaban sa Dragonback. Ipinahiram ni Raymond kay Ash ang kanyang dragon. Ang dragon, na halatang sanay na rito, ay hinayaan si Ash na sumakay ng walang anumang pagtutol. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang boses ng instruktor, lahat ng nagharap ay sumugod sa matinding labanan. Ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay ang puting dragon ni Sylvia. Ito ay pumailan lang sa kalangitan at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake ng mahika, na iniwan ng kalaban na walang pagpipilian kundi harangin ang mga ito ng depensiba. Ang pagtatanghal, bagamat medyo hilaw pa, ay talagang hindi naman masama. Sa panig ni Ash, inuutusan din niya ang kanyang dragon sa matinding labanan.
Pinapanood niya ang kanyang kasama sa laban na umiilag at epektibong sumusuntok sa bawat galaw. Hindi mapigilan ni Ash ang kagalakang bumubulwak sa kanya. Sa pinakamatinding sandali ng laban, iniutos ni Ash sa kanyang dragon na tumalon sa ere para umiwas, ngunit aksidente itong bumangga kay Sylvia. Ang hindi inaasahang pangyayari ay labis na nagpakaba sa lahat. Sa kabutihang palad, nagawa nilang pareho na pakalmayin ang kanilang mga dragon bago pa magwala ang mga nilalang. Medyo kinabahan ng instruktor matapos ang insidenteng yun, ngunit dahil walang nangyaring seryoso, ay pinabayaan na lang ito. Gayunpaman, hindi inaasahang lumapit si Sylvia at sinampal si Ash sa mukha. Pinagalitan niya ito, tinatanong kung nagbibiro ba siya, at kung may ideya ba siya kung gaano yun kapanganib. Gustong-gustong ipaliwanag ni Ash na isang aksidente lang yun, ngunit tinawag niya itong hanggal, sinasabing ang dragon nito ay marahil kagaya lang ng amo nito at maaaring matagal nang namatay. Nang marinig yun, lubusan siyang nawalan ng pasensya at gustong sumugod at saktan siya. Pinigilan siya ni Raymond sa tamang oras bago pa niya magawa ang kanyang balak. Matapos ang isang mainit na pagtatalo, nagpustahan sina Ash at ang babae. Kung manalo siya sa nalalapit na Aries Festival, hihingi ng tawad si Sylvia. Kung hindi, ganoon na lang. Sumang-ayon si Ash nang walang pag-aalinlangan. Bagamat wala pa siyang sariling dragon, buo ang tiwala niya sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at sa kanyang kakayahang mamuno ng isa. Kinagabihan bago ang opisyal na laban, napanaginipan muli ni Ash si Novi. Sa panaginip, paulit-ulit niya itong ginulo, na nag-iwan kay Ash na walang ideya kung paano siya haharapin. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kahit kititing, habang malaya nitong dinadama ang kanyang katawan na may katawang napakakaakit-akit. Kung nakagalaw lang si Ash kahit isang daliri, hindi siya mag-aatubiling bigyan ito ng matinding leksyon na hindi nito malilimutan. Biglang sinabi ni Novi kay Ash na dahil ito ang huling pagkikita nilang dalawa ngayon, susulitin niya ang pagkakataong paglaruan siya ng husto. Nang akmang aabutin na ni Novi ang kanyang maselang bahagi, nagising si Ash. Mabilis siyang naghanda at nagbihis, pagkatapos ay nakipagtipon sa lahat sa pangunahing plasa ng akademya. Sa entablado, nagbigay si Rebecca ng ilang salita ng paghihikayat sa mga estudyante bago magsimula ang kompetisyon. Upang gawing mas kapanapanabik at masayang panuorin ang laban, inanunsyo niya na ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong makipag-date sa kanya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang mga labi, umugang sa malakas na hiyawan ang buong stadium. Lahat ng bata, babae man o lalaki, ay labis na natuwa na parang nakahukay ng ginto. Agad na naisin ni Raymond na lumundag mula sa kinatatayuan para bawiin ang kanyang dragon. Ash, tumabi ka at hayaan mo akong lumaban. Gayunpaman, nang talagang nagsimula ang laban, si Ash pa rin ang nakasakay sa dragon. Medyo hindi patas ang kompetisyon para sa mga may kasamang uri ng lupa, madaling maiiwan ang mga dragon na may pakpak kung kailan nila naisin. Bilang halimbawa, kinailangan tumakbo ni Ash ng ilang sandali bago niya naabutan si Sylvia. At hindi dahil siya ay mabilis, kundi dahil sa unahan, isang grupo ng mga taong hindi nagustuhan ang kanyang mayabang na ugali ay hamarang sa lagusan. Ang mga patakaran ng karera ay hindi nagbabawal sa pagtutulungan o taktika ng grupo, kaya hindi nakapagsalita si Sylvia. Ngunit hindi rin nagustuhan ni Ash ang nakita niya. Kung ito ay isang kompetisyon, dapat itong laruin ng patas at tapat. Kaya sumugod si Ash. Nang makita siyang papalapit, ayaw ng mga humaharang na maaga ang kanilang dragon, kaya nagsitabihan sila. Ang makipot na lagusan ay naging sanhi upang magkabanggaan ang tatlong dragon at sabay-sabay na nalaglag. Bumukas ang daan sa unahan, na nagbigay kay Sylvia ng pagkakataong pamulas pasulong. Ang daan sa unahan ay mahaba pa rin at puno ng mga pagsubok. Maraming bahagi ang nangangailangan sa mga kalahok na tumawid sa mga bundok at lamusong sa mga ilog. Kung walang dragon, kailangan ng isang tao ng kahit isang buong araw upang makatawid. Kalaunan, tumigil si Ash sa paghabol sa anino ni Sylvia. Ito ay isang hindi patas na karera para sa mga dragon sa lupa. Saka, kumaluskos ang mga halaman sa malapit. Inakala ni Ash na baka ito ay isang taong umurong, kaya lumapit siya upang tingnan kung kailangan nila ng tulong. Naglakad si Ash ng kaunti hanggang sa makita niya ang isang imperial na barkong pandigma na may isang napaka-misteryosong figure sakay.
Ang lalaki ay nakasuot ng maskara at sa isang sulyap pa lamang ay masasabi na napakabata pa ng dragon ni Ash. Isang tunay na di pangkaraniwang kaso nga. Matinding kagustuhan ni Ash na malaman kung paano ito nakikita ng lalaki. Isang letigo ang biglang sumibat sa kanya. Kung hindi umilag si Ash, magiging lubha ang sitwasyon. Ramdam ang panganib, tumalikod siya at tumakbo. Ang babaeng sumugod ay walang balak sumuko at hinabol siya. Nang matapilok at matamba si Ash, humugat siya ng patalim at walang pag-aalinlangang ibinaba ito. Gayunpaman, nang makita niyang itinaas ni Ash ang kanyang braso para hamarang, natigilan ang babaeng mandirigma, pagkatapos ay walang dahilan itong umatras. Tumayo si Ash, nagtataka kung ano ang kanyang pinaplano, nang biglang gumuho ang isang maliit na bahagi ng bangin kung saan nakatayo ang babae. Nang malapit na siyang mahulog, sumugod siya pasulong at hinawakan ang kamay nito para hilahin siya pataas, ngunit siya naman ang nauwi sa posisyon ng pagkahulog. Hindi maintindihan ni Ash kung bakit siya ganito katanga. Hindi posibleng maging ganito katanga ang isang ordinaryong tao. Habang wala na siyang pag-asang iniisip na tapos na ang kanyang buhay, isang bugso ng liwanag ang sumilay. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, mayroong itlog ng dragon sa harapan niya. Hinawakan ni Ash ang itlog at nabasag ito, inilantad ang isang maliit na babae na kamukhang kamukha ni Navi. Walang kahit anong suot ang maliit, mahimbing na natutulog at napakalalim ng tulog kaya hindi man lang nagising kahit nang buhatin siya ni Ash. Nagtaka siya kung ito ang kanyang kaibigan, ngunit kung oo, bakit siya isang tao at hindi isang dragon tulad ng sa iba? Dagsa-dagsang tanong ang pumuno sa kanyang isipan na walang nakikitang sagot habang tinititigan niya ang maliit na bata sa kanyang mga bisig. Buti na lang at ito ay nasa isang mundo ng pantasya at hindi sa lugar na kung saan kakatok ang mga awtoridad dahil sa masyadong matagal na pagtitig sa isang bata. Ngunit kalimutan ng mga awtoridad. Isang kamao ang dumating mula sa wala at tumilapon si Ash ng malayo. Walang iba kundi ang mahiwagang maliit na babae mismo. Sumigaw siya ng babala na ang pagtitig sa isang natutulog ay isang labis na kawalang galang na gawain. Anong gusto mo? Punitin ko ang kalendaryo at ipunas ko sa puwit mo o kung ano. Tumigil ka sa pagtitig. Hindi pinansin iyon ni Ash. Anong klaseng bata ang kasing lakas ng toro? Tao ka ba talaga? Siyempre hindi. Walang sinumang tao ang makakapantay sa isang marangal na dragon na tulad ko. Nang marinig yun, labis na natuwa si Ash. Ako ang iyong amo, alam mo ba? Ako ang iyong amo. Ang isang marangal na dragon ay hindi kailanman magsisilbi sa isang hamak na tao. Napanganga si Ash sa sagot nito, pero nagpa siya na iuwi na lang muna siya at isipin na lang ang iba pa mamaya. Pagkapasok pa lang nila sa silid ni Ash, nagreklamo agad ang munting bata kung gaano ito kasimple at kaluma, sinabing masyadong maliit ang kama para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay agad itong dumagsa sa kama at humilata na parang siya ang may-ari ng lugar. Gusto talagang malaman ni Ash kung saan siya matutulog ngayong gabi. Sa sahig, malinaw. Walang marangal na dragon ang natutulog sa sahig. Hinding-hindi niya matatanggap ang ugaling ito o ang mga hindi makatwirang kahilingang ito na nagpapakita ng kawalan ng paggalang. Para sa kanyang tagasanay ng dragon. Ngunit upang maiwasan ang kaginhawaan, ng 3 beses na pagkain sa isang araw mula sa estado, na karaniwang nakalaan sa mga nasa pangangalaga ng batas, nilunok niya ang kanyang pagmamataas sa sarili niyang silid. Nang akala niya ay doon na magtatapos ang lahat, gumapang palabas ang maliit mula sa ilalim ng kumot sa kalagitnaan ng gabi. Sa una, inakala ni Ash na tulog lakad lang ito at hinayaan lang siyang gawin ang anumang gusto niya. Ngunit nang magsimula na itong magsalita at ang mga ginagawa nito ay lumampas na sa lahat ng hangganan ng nararapat, napagtanto ni Ash na gising ito at may layuning gumawa ng isang bagay na lubos na labag sa kanyang kalooban at pagkatao. Nanlaban siya nang walang magawa. Umasa siyang kung may pulisman na nanunood, sana ay lumingon na lang ito sa kabilang dako. Dahil napakasarap ng pakiramdam. Kinaumagahan, may kumatok sa pinto. Ito ang student council, na nakarinig na sa wakas ay may kasama na si Ash at dumating upang mag-imbestiga. Sa sandaling pumasok sila, nakita ang maliit na batang babae, at napansin ang maliliit na pasa sa katawan ni Ash, agad na pumasok sa kanilang isip ang pinakamalalang posibleng sitwasyon. May tumawag sa pulis at ipinaaresto ang lalaking ito ngayon din. Gumawa siya ng mga bagay na lubos na hindi nararapat sa anak ng iba. Si Rebecca, na nakatayo sa tabi nila, ay sumulyap sa tanawin at napansin na ang silid ay malinaw na nahahati sa 2 magkahiwalay na tulugan.
lugar, kaya alam niyang walang nangyari. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Ash na ito ay isang kasong walang katulad. Nakapagpadala na ang akademya ng kahilingan para sa tulong kay Professor Cornwell, isang eksperto na may maraming taon ng karanasan sa pagtukoy at pagsusuri ng mga species ng dragon. Dagdag pa rito, nakabili na si Rebecca ng isang set ng damit, sinuutan na siya nito, at pagkatapos ay pumunta sa paaralan para kunin ang isang munting sustento. Hindi ito kalakihan, ngunit dapat itong sapat para makabili ng ilang pangunahing pangangailangan para sa maliit na batang dragon. Bagamat bata pa ang kasama ni Ash, ang kanyang itsura ay walang dadang kaibig-ibig. Kahit bago pa man niya marating ang kanyang yugto ng pagdadalaga, taglay na niya ang kagandahang nakakapagpaikot ng ulo ng mga tao sa kalsada tuwing siya'y dumaraan. Nakita ng bata ang isang magandang panaderia at iginiit kay Ash na bilhan siya ng kung ano. Sa sandaling tinikman niya ang kanyang unang kagat, kakatwang reaksyon ang bumalot sa kanyang katawan. Nawalan siya ng kontrol at sumugod kay Ash, gumagawa ng mga kilos at ekspresyon na tila nagpapahiwatig ng iba. Nang papalapit na ang sitwasyon sa isang kritikal na punto, ang boses ni Sylvia ang pumutol, "Hindi ko inaasahang ganyan kakawalan Gia, gumagawa ng mga hindi nararapat na gawain sa publiko." Sa mismong sandaling yun, bumahing ang maliit na babaeng dragon, at ang bugso ng hangin mula rito ay nagpalipad sa palda ni Sylvia. Nagkaroon si Ash ng sulyap sa kanyang kulay asul na kasuotang panloob sa ilalim ng maikling palda. Nakatayo siya roon, natulala sa loob ng isang segundo, bago isang malakas na kamao ang tumama sa kanyang mukha. Matapos ang ilang pagpapaliwanag, sa wakas ay nalaman nila na ang pastry ay naglalaman ng stimulant na katulad ng alak. Kung kinain ito ng isang bata, malalasing sila, na eksaktong nangyari sa bata. Matapos siyang pabalaykan sa katinoan, ipinaliwanag ni Sylvia na hindi siya dumating upang makipag-away, kundi upang humingi ng tawad sa sinabi niya bago ang paligsahan. Nang tanungin ni Ash kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin, medyo naguluhan siya at pagkatapos ay tumalikod at lumayo. Habang pinagmamasdan siyang lumayo, tahimik na naisip ni Ash sa sarili niya na sana ay lagi siyang ganito kaaya-aya. Ang dalawa ay nagpatuloy sa pamimili. Nang tuluyan na silang lumabas, gusto ng maliit na batang dragon na kumain pa ng mas marami sa matamis na may alak. Agad na tumanggi si Ash. "Hindi ka ba halos nalasing kanina lang?" Isa pa, kung pag-uusapan, tila wala pa ring pangalan ang kasama niya. Ang maliit ay medyo nababagabag din dito. Naalala ni Ash ang pangalang Echo, isang bagay na matagal na niyang gustong ipanggolan sa kasama niya. Iyon ang pangalan ng pinakaunang ibinigay ng tagapagsanay ng dragon sa kanyang katuwang. Nagustuhan ng maliit na bata ang pangalan, at kasabay nito, ang marka sa kamay ni Ash ay umilo na may biglang liwanag, nahudyat na nakabuo sila ng koneksyon sa pamamagitan ng daloy ng astral na enerhiya, formal na nagtatatag ng isang symbiotikong ugnayan. Ngayon na may pangalan na siya, pumasok si Echo sa palikuran upang maghugas ng mukha at ayusin ang kanyang buhok. Ngunit kakatwa, masyado na siyang matagal sa loob at hindi pa lumalabas. Mula sa malayo, nakita ni Sylvia si Ash na nakatitig sa palikuran ng kababaihan at sumigaw ng babala na kung siya ay nambabastos, siya ay suntukin siya sa mukha. Nang malaman niyang matagal nang pumasok si Echo at hindi pa lumalabas, pumasok ang kanyang alalay upang tingnan, ngunit wala siyang nakita. Ang tanging nakita niya ay isang panyo na may pulbos ng mistikong insenso. Tila may kumuha sa kaibigan ni Ash. Handa si Ash na guluhin ng buong akademya para lang mahanap siya. Salamat na lang at pinigilan siya ni Sylvia at ginabayan siyang gamitin ang sagradong marka ng dragon sa kanyang braso upang mag-focus kay Echo at i-channel ang astral flow. Sundin mo lang yan at mahahanap mo siya. Ang tatlo sa kanila ay dumating sa isang lugar na tila iniwan na. Sa labas ay nakatayo ang mga kakaibang pormasayo ng bato. Pinagmasdan sila ni Sylvia ng maigi hanggang sa nakapasok si Ash matapos mabuksan ang pinto. Talagang gumana ang agos ng astral, dahil sa loob, si Echo ay nakahiga sa isang surgical table at hindi makagalaw. Ang taong nasa harapan nila ay isang babaeng may 3 ulo. Sa sandaling nakita niya si Echo at nalaman ang tungkol sa isang dragon na nasa anyong tao, ang kanyang kuryosidad ay hindi na napigilan. Anong uri kaya ng misteryosong nilalang ito? Ang kuryosidad na yon ang nagtulak sa kanya hanggang sa punto na, kahit alam niyang labag sa batas ang pagsusuri sa loob ng katawan ng kasama ng iba, itinuloy pa rin niya.
Sa sandaling malapit ng bumaba ang talam, dumating ang lahat sa labas. Inasahan na sana ang pagputok ng isang labanan. Ngunit nakapag-ayos na ang babae ng isang aparato para ihiwalay sila sa labas ng mundo, ang mismong mga batong napansin ni Sylvia. Higit pa rito, ang babaeng ito ay walang iba kundi si Profesor Angela Cornwell, ang mismong eksperto na hiniling ng akademya. Pagkatapos niyang magpakilala, ipinatawag niya ang isang magic circle na nagpawalang malay kina Sylvia at sa kasama nito. Nagpumiglas si Ash upang lumaban. Kakapanganak pa lang ng kanyang kasama. Hindi niya hahayaan si Angela na gawin ang anumang gusto nito, ngunit nang tumindi ang mahika, bumagsak si Ash. Nang makita ito, sumigaw si Echo sa matinding galit. Ang sagradong marka ng dragon sa braso nito ay nagninggas sa liwanag, at agad na nagkamalay si Ash. Ikinaway niya ang kanyang braso at isang napakalakas na bugso ng hangin ang sumugod patungo kay Angela, winasak ang aparato na nagpapanatili sa kanyang mahika, pagkatapos ay pinakawalan ang nakapigil kay Echo. Sa wakas ay malaya, tumakbo ang munting bata kay Ash at kumapit sa kanya sa takot. Ngunit nang yakapin niya ito pabalik, sinuntok siya nito ng ubod lakas na halos makita na niya ang kanyang mga ninuno na kamakaway sa kanya sa kabilang buhay. Napakamabangis na munting nilalang. Nang akala nila ay tapos na ang pagsubok, kinabukasan pagpasok nila sa klase, natanggap nila ang balita na si Angela ang kanilang bagong guro sa asignatura. Dagdag pa rito, tinawag ni Rebecca si Ash sa silid-aralan, lumapit ng husto kay Ash sa posisyong mahirap baliwalain ng sinumang binata. Sa tingin ay parang gusto niya itong angkinin ng buo, ngunit sa totoo lang, gusto lamang niya itong imbitahan na sumali sa student council. Alam ni Rebecca na sa gubat, nakasalamuhan niya ang misteryoso at mapanganib na mga individual. Sila ay mga especially iya mula sa imperyo. Ilang taon na ang nakalipas, naglaban ang kaharian at ang imperyo sa isang mapanirang digmaan. Bagaman matagal nang natapos ang labanan, hindi kailanman bumuti ang sitwasyon. Patuloy na naghahanap ng paraan ng imperyo para salakayin ang kaharian, kapwa sa hayagan at mula sa anino. Ang Unsliven Academy ay nagkamaling natukoy ng kalaban bilang isang lugar ng pagsasanay militar, at ilang beses nang naging puntirya. Gusto ni Rebecca na sumali si Ash sa student council, ginagamit ang kakayahan niyang sumakay sa anumang dragon para palakasin ang kanilang lakas at protektahan ang akademya. Ito ang tunay na layunin ng pulong ngayong araw. Habang maingat na pinag-iisipan ni Ash ang bagay na yun, isang level 2 na alarma ang umugang sa buong akademya. Inasahan ng lahat ang pag-atake ng kalaban, ngunit lumabas na isa lamang itong dragon na nakawala at hindi na makontrol. Nakapagtataka, si Prinsesa Sylvia ang nakasakay dito. Paano niya hindi malalaman na yun ay isang napakadelikadong gawain? Hindi na intindihan ni Ash, ngunit agad na hulaan ni Rebecca ang intensyon ni Sylvia na makipagkumpetensya sa kanya. Bagaman si Sylvia ay tunay na pambihira at nasa tuktok sa lahat ng aspeto, pagdating sa pagsakay sa anumang dragon, walang makakapantay kay Ash. Upang maiwasan ang mga casualty o ang dragon, upang hindi masaktan ng malubha, lumundag si Rebecca pababa at sumigaw upang ipatawag ang sarili niyang dragon. Mula sa loob ng bilog ng mahika, lumitaw ang isang napakalaking dragon. Ito ay napakamarilag at kahanga-hanga, lubos na naiiba sa anumang dragon na lumitaw noon. Hindi man lang makukumpara ang dragon ni Sylvia. Sumunod, nagbigkas si Rebecca ng isa pang spell. Isang bilog ng mahika ang nabuo sa ilalim ng ulo ng dragon at dahan-daang gumalaw pataas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga damit at uniforme sa paaralan ay napalitan ng isang baluti sa labanan, personal na dinisenyo ng isang dragon para sa amo nito bilang tanda ng pagkilala. Sa kanyang matinding kapangyarihan, madaling napahinahon ni Rebecca ang suwail na dragon, pinanatili itong hindi makakilos sa lupa. Ang insidente ay nalutas ng walang anumang kapintasan at walang ni isang nasawi. Patuloy na inaalala ni Ash ang tagpong yun sa kanyang isipan, tulala, iniisip kung kailan siya magkakaroon ng sarili niyang arch. Kinausap siya ni Aiko, ngunit hindi siya nakikinig, kaya kinurot niya ang kanyang tenga. Ayon sa kanyang kaalaman, bawat arch na kasalukuyang umiiral ay ipinapasa sa pamamagitan ng minanang alaala ng bawat dragon, at hindi dinisenyo para sa kanilang master. Sabik na nagtanong si Ash kung kaya niya gumawa ng isa para lang sa kanya. Sa sandaling sinabi niya ito, tila nagngingit-ngit sa galit si Aiko. Naalala niya noon na kapag ang isang dragon ay pumayag na lumikha ng personal na arco para sa amo nito,
nangangahulugan iyon na isinusumpa ng dragon ang walang hanggang katapatan, hindi kailanman iiwan o ipagkakanulo sila. Pagkalabas ng mga salita sa kanyang bibig, malakas na tinapakan ni Aiko ang kanyang paa. Bakit ako, ang amo, ang gagawa ng baluti para sa isang alipin? Labag ito sa natural na kaayusan. Katatapos lang ni Aiko sa kanyang pagngingit-ngit nang dumating sina Rebecca at Sylvia, na iniimbitahan silang pareho sa isang kainan. Dahil sa mga pribilehiyo ng Student Council, lahat ay makakakain ng masagana na parang mga hari. Sa marangyang hapag na ito nang hindi gumagasta ng isang kasing, habang sabik na tinitingnan ni Aiko ang masasarap na putahe sa mesa. Samantala, ang dalawang misteryosong figura na nakatagpo ni Ash sa gubat ay nakatayo sa tuktok ng isang mataas na gusali, minamasdan ang lungsod. Tunay na payapa ang lugar na ito. Ang mga dragon ay hindi na itinuturing na kasangkapan ng digmaan, ngunit hindi ito nangangahulugang mananatili itong ganoon. Bumunot ng espada ang lalaki, at sa pamamagitan ng isang engkantasyon, isang kidlat ang lumabas mula sa talim nito, diretso sa kalangitan. Sa mismong sandaling yon, naramdaman din ni Aiko na may mali. Nagmadali silang lumabas, mula sa matinding dilim, mga ulap na bumabalot sa langit. Isang dambuhalang halimaw ang biglang lumitaw. Hindi malinaw kung ito ba ay isang dragon o ibang uri, ngunit napakalaki nito. Ang nilalang ay lubhang kasuklam-suklam, ang balat nito ay tila nases ira at may tumutulong likido mula rito sa lupa. Si Aiko, nang makita itong nagdudulot ng pinsala sa lungsod, ay lumapit at nagsimulang magpahayag ng matinding pagtutol dito. Mahuhulaan ang naging resulta, madali siyang kinuha ng halimaw. Pagkatapos, nagtipon ito ng enerhiya at nagpakawala ng sinag ng liwanag patungo sa distrito ng kabahayan. Ang isang malakas na pagsabog ay lumaganap sa lugar, na nagdulot ng pinsala sa mga gusali sa bawat direksyon. Mula sa loob ng pagsabog, lumitaw ang anino ni Rebecca. Pumasok siya sa combat mode upang mabawasan ang pinsala mula sa pagsabog. Mula sa kanyang magic circle, pinatawag niya ang isang higanteng sibat at inihagis ito ng diretso sa halimaw. Tumagos ito sa bawat patong ng depensa nito, buong tinding lumalaban sa huling harang bago tuluyang winasak ang ulo ng nilalang. Ngunit sa halip na bumagsak, dahan-daang nag-regenerate ang winasak na ulo. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nito ang pambobomba sa bawat direksyon. Alam ni Rebecca na magiging matinding laban ito, kaya sinabihan niya si Ash na kunin ang prinsesa at umalis doon. Kaagad, lubos na natakot si Sylvia sa kanyang nasaksihan kaya nawalan siya ng pagtitimpi. Ilang ulit man siyang tawagin sa pangalan, hindi siya sumasagot. Walang pagpipilian si Ash kundi gisingin siya sa pamamagitan ng pagdampi sa mukha ng may diin. Nang matauhan si Sylvia, sinabi niya rito na ipatawag ang kanyang dragon upang masubukan niyang sakyan ito. Lubhang delikado ang hakbang na ito, ngunit wala na silang ibang pagpipilian dahil dinala ng halimaw si Aiko papasok sa tiyan nito. Talagang masama ang halimaw na nilalang, gumawa ito ng mga hindi na angkop na paghawak kay Aiko sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Sa pinakamahalagang sandali, napunta si Aiko sa isang kakaibang dimensyon, kung saan niya nakilala si Novi, na nagpakilala bilang gabay ni Aiko sa unang bahagi. Ito ang pandayan ng baluti ng dragon, kung saan nililikha ang mga baluting panlaban. Ipinakita ni Novi kay Aiko ang tanawin sa labas, kung saan desperadong sinusubukang iligtas siya ni Ash. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagkahulog mula sa dragon at ng lubusang pagkapagod ng kanyang katawan, hindi sumuko si Ash, kahit hindi niya alam ang kalagayan ni Aiko. Ang sagradong marka ng dragon ang nagsabi sa kanya na buhay pa ito. Hanggat totoo yun, gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Labis na naantig si Aiko sa kanyang nakita. Nauubos na ang oras, kaya ang pagdidisenyo ng isang pasadyang baluting panlaban. Walang tanong na simulan sa wala. Ngunit ang pagpili ng set ng primata ay masyadong delikado, kaya't pinagsama-sama ni Aiko ang mga umiiral ng bahagi upang makagawa ng isang sapat na matibay na arko para kay Ash. Sa labas, habang napatalsik si Ash mula sa likod ng dragon at malapit ng tamaan ng mapaminsalang sinag ng enerhiya ng halimaw, ang buong katawan niya ay bumulwak ng liwanag. Isang napakalaking pagsabog ang pumutok sa paligid niya, ngunit nang hamupa ang usok, wala siyang ni isang gallows. Sa kabaligtaran, ang buong katawan niya ay nababalutan na ngayon ng isang arko, na ikinamangha ng lahat. Pumasok siya sa isang pinahusay na estado at lumukso sa likod ng puting dragon.
Mula roon, tumalon siya sa likod ng halimaw, sinubukang sakyan ito. Hindi ko alam kung ano ka, ngunit kung dragon ka, kaya kang sakyan ni Ash. Kinuha niya ang kontrol sa nilalang at pinadalang lumipad ito sa kalangitan. Sa maikling sandaling iyon ng koneksyon, nakita ni Ash ang isang sulyap sa nakaraan ng halimaw, nakikipaglaban ng magkatabi kasama ang dating nitong Panginoon. Ang tanging hiling na lamang ng nilalang ngayon ay ang makalaya. Kaya naman ipinatawag ni Ash ang isang malaking bilog ng mahika. Mula sa loob nito, lumitaw ang isang napakalaking espada. Kinuha ito ni Ash at ibinaba sa isang mapaminsalang hampas. Ganap na nilinis ng ginintong liwanag ang nadungisang katawan ng dragon, pagkatapos ay pinanggalit ang maitim na ulap at ibinalik ang maningning na langit sa lungsod. Sa ganoong paraan, natapos ang isang labanang parang katapusan ng mundo na kayang patagin ang buong lungsod. Matapos ang pag-atake ng walang buhay na dragon, opisyal na sumali ang tatlo sa kanila, sina Echo, Sylvia, at Ash, sa konseho ng mga mag-aaral at nagpakilala sa publiko. Walang dapat ipag-alala si Sylvia. Taglay ang karang niya ng isang maharlika, nagbigay siya ng talumpating napaka-impluwensya na walang nang ahas magsalita ng kahit isang salita. Nang turno na ni Ash, medyo nagkaroon ng kaunting nakakailang. Hindi niya inakala na ang isang sikat sa paggawa ng gulo ay magiging miyembro ng konseho ng mga mag-aaral na mangangasiwa sa lahat. Sinabi lang niya na gagawin niya ang kanyang makakaya at umasa na susuportahan siya ng lahat sa mga susunod na araw. Naunawaan ng mga tagapakinig na medyo kapos ang kanyang talumpati at hindi sila pumalakpak. Sa kabutihang palad, si Raymond ay nasa ibaba at marunong magpasigla ng mga tao, kaya nakayanan ni Ash na tapusin ito ng maayos. Sa wakas dumating si Echo, isang kaibigan sa anyong tao. Dahil si Echo ay halos walang silbi pero kumakain ng napakarami, ang kanyang papel ay hindi hihigit sa isang mascot. Itinaas ni Echo, parehong kamay at umalingaw-ngaw ng hiyaw, sinusubukang maging nakakatakot. Ngunit walang sinuman sa mga manunood ang kahit kaunti man ay natakot, dahil ang kanyang hiyaw ay walang dalang anumang banta. Kung mayroon man, ito ay nahiya sa tawanan ng mga tao, galit na galit si Echo. Dahil wala siyang magawa sa kanila, bumaling siya at ibinunton ang kanyang galit kay Ash sa halip upang ilabas ang kanyang pagkadismaya. Ang unang gawain ni Ash bilang miyembro ng konseho ng mag-aaral ay ang pagtanggal ng mga hindi autorisadong paunawa na nakapaskil sa paligid ng paaralan. Ang pinakanamumukod-tangi ay isang recruitment poster para sa Silver Knight Fan Club, nakatuon sa isang medyo sikat na tagasakay ng dragon mula sa isang nobela. Ngunit ang kanilang paghanga ay hindi nakatuon sa kathang-isip na karakter na yun. Ito ay nakadirekta kay Ash, ang misteryosong bayani na pumatay sa undead na dragon. Dahil walang nakakaalam kung sino siya, gumawa muna sila ng codename at pinagtutulungan nilang tuklasin ang kanyang tunay na pagkatao. Nang pumasok sila sa silid-aralan, nakita ni Raymond kung gaano ka-cute si Echo at hindi niya napigil ang haplasin ang ulo nito. Iminungkahi pa niya ang ideya na magpalit ng kaibigan kay Ash, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang biglaang pagtulak ang nagpatalsik sa kanya paatras. Tunay na isang taong may talino sa paghahanap ng gulo at pagkatapos masaktan dahil dito. Sa mismong sandaling yun, pumasok si Jessica, ang pangulo ng Silver Knight Club, sa silid-aralan na may kumpol ng mga babaeng sumusunod sa kanya. Ang layunin nila ay simple, upang usisain kung sino man sa klase na ito ay talagang naruroon sa pinangyarihan, nasaksihan ang labanan, at alam ang pagkakakilanlan ng bayani. Naramdaman ni Sylvia na labis-labis ang kanilang ginagawa at sinabihan silang umalis. Maaaring natakot si Jessica kung ginamit ni Sylvia ang kanyang posisyon bilang prinsesa ng kaharian, ngunit ayaw ni Sylvia gawin yun at sa halip ay ginamit ang kanyang autoridad bilang miyembro ng student executive board ng konseho. Hindi man lang ito ikinagulat ni Jessica. Pinayuhan din ni Raymond ang grupo ni Ash na huwag guluhin ang baliw na ito. Balita sa lansangan na siya ay mula sa isang lumang pamilya ng maharlika na matagal nang nawalan ng karangalan. Muling nagsalita si Jessica, ipinaalam sa lahat na ang marangal na layunin ng Silver Knight Club ay walang iba kundi ang magsilang ng mga anak ng bayani. Ang pahayag na ito ay nagpatahimik sa buong silid. Handa nang sumugod sina Echo at Sylvia upang komprontahin siya ng marahas, ngunit naunang namagitan ang vice-presidente ng club. Kinakailangan ng mga patakaran ng club, panatilihin ang kadalisayan patungo sa kanilang idolo.
Gaano man kabilis ang pagtakbo ng orasan ng katawan ng sinuman, ang ganoong mga salita ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Bukod pa rito, ipinaalam ng Vice Presidente kay Jessica na naroon si Sylvia sa labanan at alam kung sino talaga si Silver Knight. Agad siyang sinimulang pilitin ni Jessica. Nang sandaling yun, lumitaw si Rebecca at inutusan si Jessica na lumabas agad ng silid-aralan. Magsisimula na ang klase, ngunit kahit ang presidente ng Student Council ay hindi nagawang takutin si Jessica. Sa halip ay iginiit niya na ibunyag ni Rebecca ang pagkakakilanlan ng bayani noon din. At doon, sa huli, kailangan ni Rebecca na ilabas ang kanyang huling alas upang puwersahin si Jessica sa isang nag-aatubiling pag-urong. Isiniwalat din niya sa lahat ang sekretong sandata na ginamit niya, sensitibong impormasyon. Hindi si Jessica ang babaeng maharlika na pinaniniwalaan ng lahat. Sa katunayan, ang kanyang pamilya ay naglilingkod sa ilalim ng sambahayan ni Rebecca. Sa kaibuturan ng kanyang puso, si Jessica ay talagang mabuting tao, ngunit ang kanyang desperadong pagnanais na maging isang tunay na maharlika ay halos ikabaliw na niya. Binabalaan din ng lahat na huwag siyang galitin, dahil ang makagat ay mangangahulugan lamang ng paggasta para sa bakuna sa rabies. Gayunpaman, kung si Jessica ay, upang matuklasan kung sino talaga si Silver Knight, maaari siyang maging isang tunay na maharlika sa hinaharap. Sa isang kaharian na binuo sa Dragon Knights, ang pag-abot sa antas ng Arco ay isang tunay na napakalaking tagumpay. Sino man na nagtataglay ng ganoong uri ng kapangyarihan ay madaling mabigyan ng titulong maharlika. Kung nalaman ni Jessica na si Ash ang bayani ng labanang yun, walang dadang gagawin niya ang lahat upang magkaanak sa kanya. Namula ng husto ang mukha ni Sylvia nang marinig ito. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangang maging labis na maingat si Ash at gawin ang lahat ng posible upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Si Aiko, na curious sa binanggit ang seed, tinanong si Ash na ipaliwanag kung ano yun. Nang tumanggi siya, na-access ng maliit ang kanyang minanang alaala ng dragon. Sa sandaling naintindihan niya na ito ay isang bagay na pribado. Ninanais niyang makapagdukal ng butas sa lupa at maglaho sa kahihiyan. Inanunsyo rin ni Rebecca na malapit nang dumating ang unang prinsesa upang imbestigahan ang pag-atake ng undead na dragon sa lungsod ng Onsleven. Sa sandaling narinig ito ni Sylvia, sumigaw siya at sumisid sa ilalim ng mesa sa takot. Walang sino man ang makaintindi kung bakit siya kumikilos ng napakakakaiba. Kinailangan siguro ng isang bagay na talagang kakilakilabot upang ang isang taong kasing pride ni Sylvia ay ganoon na lang kung mag-react. Sa sumunod na ilang araw, nanatili si Sylvia sa isang malungkot na kalagayan, na parabang naubos na ang lahat ng sigla sa kanya. Lahat ay nagtataka, kaya nagbahagi si Cosette ng kaunti tungkol sa unang prinsesa na si Veronica. Siya ay isang ordinaryong tao na hindi napiling Dragon Knight. Ngunit kapalit nito, mayroon siyang pambihirang lakas ng katawan at natatanging galing sa paggamit ng espada. Matapos makaligtas sa hindi mabilang na matitinding labanan kung saan maraming nasawi, ang ugali ni Veronica ay naging lubhang malupit at walang awa. Kamakailan, nakuha niya ang bansag na Valkyrie ng bakal na paninindigan. Sa ganoong uri ng personalidad, pinalaki ni Veronica ang kanyang nakababatang kapatid na si Sylvia sa mga paraan na labis na kalupitan, na tila ang kamatayan ay isang awa na lamang. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang pag-iwan kay Sylvia, na napakabata pa, sa ilang at hinayaan siyang mamuhay ng mag-isa. Matapos dumanas ng labis na pagpapahirap ng paulit-ulit, na halos hindi na siya makilala, si Sylvia ay lubos na takot sa kanyang nakatatandang kapatid. Naramdaman ni Ash na kailangan ni Sylvia ng pampatibay loob kaya nilapitan niya ito upang kamustahin, ngunit sinagot lang siya nito ng padaskol. Hindi siya makapaniwala na ganoon na siya kaawa-awa na maging si Ash ay naawa sa kanya. Medyo nainis siya sa kapurole nito, ugali pero hindi na nag-abala pang makipagtalo. Nang hapong yun, alam ni Cosette na malalim ang kalungkutan, takot, at pagkabahala ng prinsesa sa loob ng ilang araw. Bukas ang araw ng pagdating ng unang prinsesa, kaya't naglakas loob si Cosette na gawin ang mga bagay na pangarap gawin ng sinumang lalaki, ang tulungan si Sylvia na manumbalik ang sigla. Sinabi rin ni Sylvia sa sarili na ang mangyayari ay mangyayari. Ang matakot ay walang mababago. Kinabukasan, habang papalapit ang pagdating ni Veronica, hindi pa rin makita si Sylvia. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Rebecca na puwersahin ang isang taong malinaw na takot.
Nang akala ng lahat ay sumuko na si Sylvia, siya ay lumitaw. Bumalik ang kanyang dating kahinahunan, at ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng takot o pag-aalala. Tila nga ay nakapagpatatag na siya ng sarili. Kasabay ng paghinga ng malalim ni Ash, isang napakalaking barkong pandigma ng mga dragon ang lumitaw sa kalangitan, na sinamahan ng maraming Dragon Knight bilang mga tagapagbantay. Ito ang personal na barkong pandigma ng unang prinsesa, na pinapagana ng isang fossil ng dragon mula sa 1,000 taon na ang nakalipas. Dahil sa fossil na yon, ang higanteng bakal na ito, halos kasing laki ng isang bahagi ng mismong lungsod, ay nakakalipad sa kalangitan. Sa paglapag ng barkong pandigma, pormal na pumila ang mga sundalo, naghihintay sa pagbaba ng kanilang Panginoon. Sa simpleng detalye pa lang na ito, mahihinuhan na ng kahit sino na napakataas ng katayuan ni Veronica sa pamilya ng hari. Dala ni Veronica ang kanyang malaking espada at humakbang pasulong. Ang una niyang ginawa ay tawagin si Sylvia, ang nakababata niyang kapatid na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Inaasahan ng isa ang isang taos-pusong muling pagkikita matapos ang 4 na taong pagkakalayo. Ngunit sa halip, winasiwas ni Veronica ang kanyang espada pababa ng walang awa. Ngunit si Sylvia ay nakailag sa mapanganib na atake, sakto sa oras. Ngunit itong si Sylvia ay si Cosette pala na nagkukubli. Alam ni Veronica na gaano man kagulang ang kanyang kapatid, imposible para dito ang manatiling ganoon kakalma. Ang labis na tiwala sa sarili ang nagbunyag kay Cosette. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, lumabas ang tunay na Sylvia mula sa likuran at binati ang kanyang kapatid. Gaya ng inaasahan, walang-wala talagang tapang si Sylvia kapag kaharap ang kanyang nakatatandang kapatid. Nanginginig ang kanyang mga binti sa takot. Ipinahiya mo ang pamilya ng hari. Oras na para sa parusa. Sa mga salitang yon, ibinagsak ni Veronica ang kanyang espada. Mga piraso ng damit ni Sylvia ang nagkalat sa hangin, subalit walang ni isang sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Si Sylvia, na ang katawan ay nakahubad sa harap ng lahat, ay lumuhad upang takpan ang sarili. Lalo pang nadismaya si Veronica sa reaksyon na ito. Sa isang laban na buhay at kamatayan, sa halip na humanap ng paraan para manalo o mabuhay, pinili niyang takpan ang kanyang katawan. Ang pangarap mong maging isang Dragon Knight ay pawang salita lamang. Puro salita, walang gawa. Sa panunood kay Sylvia na pinapahiya sa harap ng lahat ng sarili niyang kapatid, hindi na nakapagpigil si Ash at humakbang pasulong upang magsalita. Sinabi niya, si Veronica ay sumusobra na. Ang kabalyero sa tabi niya ay muntik nang mapatay siya bilang pagtatanggol. Si Echo sa likuran niya ay hindi rin makatiis sa nakita niyang nangyari. Sa halip na magalit ng matindi dahil naistorbo, sinabi na lang ni Veronica kay Glenn na ilayo si Ash, saka siya nagpatuloy sa lungsod para imbestigahan ang pag-atake ng walang kamatayang dragon. Tungkol naman kay Ash, hindi siya sapilitang dinala para bitiin o pahirapan. Sa halip, itinuring siya na parang isang hari, na may kasamang babaeng malalaki ang dibdib na parang mangkok na nag-aasikaso sa bawat pangangailangan niya sa tabi mismo niya. Medyo malamaya siya. Ngunit sa mga kredensyal na tulad ng ang mga kapansin-pansing naka-display, wala nang puwang para sa reklamo. Hindi nagtagal, pagdating ng gabi, nagsagawa ang pangkat ng mga tagapaglingkod ni Prim ng isang operasyon upang tanggalan si Ash ng lahat ng kanyang kasuutan, sa kabila ng pagtutol nito. Lumaban siya ng buong lakas, ngunit sa ilalim ng mahusay na pamamaraan ng dalaga, lahat ng kanyang damit ay naalis sa kanyang katawan. Pagkatapos ay ipinasok siya upang maligo kasama sina Professor Angela, Rebecca, at Veronica. Pinag-uusapan nila ang undead dragon. Tanging ang imperyo lamang ang may kakayahang lumikha ng ganoong bagay. Ngunit nang walang anumang ebidensya upang patunayan ito, walang pagpipilian si Veronica kundi hayaan na lang ang usapin. Nang dumating si Sylvia pagkatapos ng maikling sandali, ang usapan, bumaling sa usapin ng kasal. Ang maharlikang pamilya ay kinapos sa tagapagmana dahil ang nag-iisang prinsipe, si Julius, ay pinarusahan ng kamatayan dahil sa krimen ng pagpatay ng dragon. Sa makatuwid, napagdesisyonan ni Veronica na ikasal si Sylvia kay Glenn, ang pinakapinagkakatiwalaan niyang kabalyero at malapit na kaibigan ng yumaong prinsipe. Tungkol naman sa pangarap ni Sylvia na maging isang Dragon Knight, wala nang pag-asa si Veronica. Ang ipinakita niya kanina ay nagpatunay na kulang si Sylvia sa kakayahan. Nang walang sinumang nang ahas na tutulan ng desisyon,
Iginigiit ni Ash na masyadong nagmamadali si Veronica sa kanyang paghuhusga. Bagaman si Sylvia ay talagang nagpakita ng napakapangit na pagganap at nakagawa ng mga pagkakamali, marami pa ring salik ang kailangan obserbahan ni Veronica. Sa pagkakaalam niya, maaari niyang sinisira ang isang posibleng makapangyarihang kabalyero ng dragon. Ang walang awa at di natitinag na pagkatao ni Veronica ay nakalikha ng reputasyong nakakatakot kaya't ang mga kalaban sa harapang linya ay nanginginig sa takot sa simpleng pagbanggit pa lang ng kanyang pangalan. Ngunit hindi siya isang di makatarungang tirano na naghahari-harian sa lahat. Kaya pagkatapos pakinggan ang makatwirang paliwanag ni Ash, nagpasya si Veronica na bigyan pa ng isang pagkakataon si Sylvia. Kinabukasan, sa ilalim ng awtoridad ng unang prinsesa ng kaharian, siya ay mag-organisa ng isang laban. Ang mga patakaran ay simple. Sina Rebecca at Sylvia ay mamumuno bawat isa ng isang koponan na may iba't ibang miyembro. Ang laban ay hindi magiging isang magulong labanan, dahil magiging labis itong hindi patas kay Sylvia. Sa halip, maglalaro ang magkabilang panig ng bola. Kung sino mang koponan ang makakuha ng pinakamaraming puntos sa loob ng itinakdang oras ang mananalo. At nagsimula na ang laban. Si Sylvia ay talagang kulang sa kamalayan sa taktika at sa pag-utos sa kanyang dragon sa labanan. Napakawalang muwang niya kaya hindi niya nakilala ang malaking pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng puting dragon at ng pulang-pula na dragon. Ang bola ay madaling inagaw mula sa kanyang mga kamay, at si Rebecca nakapuntos ng walang kahirapan. Ang sumunod na tagpo ay nagpakita kung gaano kalaki ang agwat ng lakas ni Sylvia. Pinili niyang harapin si Rebecca ng direkta. Nang sumalpok ang puting dragon sa hadlang ng pulang dragon, ito ay naitulak pabalik, at si Sylvia ay nahulog mula sa likod nito, bumagsak sa lupa ng walang malay. Malinaw ang resulta, talo siya. Labis ang pagkadismaya ni Veronica kaya tumayo siya ng walang imik at umalis. Nang magkamalay si Sylvia, nasa tabi niya si Ash. Siya ang nagdala sa kanya pabalik. Sinubukan ni Ash na payuhan siya na ang puting dragon ay mahusay ngunit bata pa rin, at hindi nito matalo ang pulang dragon sa yugtong ito. Si Sylvia ay sabik na patunayan ang kanyang sarili sa kanyang kapatid kaya siya ay gumawa ng isang hindi matalinong desisyon. Noon din, narinig ang boses ni Rebecca mula sa labas. Gusto niyang kausapin si Ash, at mayroon ding bisita. Ito ay si Glenn, ang pinakamatapat na kabalyero ni Veronica. Siya ay dumating upang ihatid ang mensahe ng unang prinsesa. Lubha siyang nabigo. Bukas, habang sinusuri ni Veronica ang lungsod, hindi siya sasamahan ni Sylvia. Sa halip, siya ay pupunta sa katedral, magdarasal kay Santa Valeria. At magsisi. Ipinakita ng pagkatalo na kulang si Sylvia sa tactical na pananaw. Ang pagnanais na maging isang arch-level na Dragon Knight nang wala ang katangiang yun ay talagang imposible. Dapat niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang mga pangarap at pagpipilian para sa hinaharap. Habang papalabas si Glenn, tinanong siya ni Sylvia, "Gusto mo ba talagang pakasalan ako?" Malamig na sumagot si Glenn na handa siyang gawin yun kung iyon ang utos ng unang prinsesa. Nang makita ang ganap na kawalang pakialam ni Glenn, hindi napigilan ni Ash ang magsalita. Sinamantala ni Glenn ang pagkakataon upang ipaalala kay Ash na alamin ang kanyang lugar. Maaaring may talento siya dahil nakuha niya ang Arco ng napakaaga, ngunit napakawalang karanasan pa niya. Si Glenn ay isang napakalakas na kabalyero na walang sinumang makakatalo sa kanya maliban kay Veronica. Hindi siya palaging ganito kalamag. Nagbago lamang siya matapos ang pagkamatay ni Julius. Matapos maayos ang usapin kay Sylvia, tinawag ni Rebecca si Ash upang maghatid ng mahalagang impormasyon. Bukas, sasamahan ng konseho ng mag-aaral ang prinsesa sa kanyang pagsisiyasat sa lungsod. Ipinahiwatig ng mga ulat ng intelihansya na isang mataas na antas ng kriminal, na minsan nang nagtangkang paslangin si Veronica, ay nalaman ang kanyang presensya rito. Ang misyon ng Student Council ay salubungin at pigilan ang mga kriminal bago pa sila makakilos, kaya't sinundan nilang tatlo si Veronica, sa pag-aakalang siya ang magiging target. Ang hindi nila alam, habang si Sylvia ay taimtim na nagdadasal at nagsisisi sa katedral, narinig niya si Jessica sa tabi niya na nagdadasal sa langit na sana'y bigyan siya ng banal na binhi ng bayaning Silver Knight. Hindi alam ni Sylvia kung ilang pares ng salawal ang ilalagay niya sa ulo niya para mamatay sa hiya. Paano nasabi ng kahit sino ang ganoong mga bagay sa isang banal na lugar?
Habang nagbabangayan ang dalawa, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Gumuho ang kisame, at umuulan ng mga durog na bato mula sa itaas. Nang hamupa ang alikabok, may mga figura na lumabas mula sa loob. Mga terorista, kabilang ang isang pinaghahanap na babaeng kriminal na dumating kasama ang pang-uuyam. Pusta, hindi mo ako mahuhuli. Kung hindi, aso kita. Sa pagdating ng kriminal, natural na hindi makapanlaban ang mga tao sa loob ng katedral. Lahat ay pinigil. Sa labas, sinusuri ni Veronica ang lungsod nang mapansin niya at ng iba ang maitim na usok na bumubuga mula sa katedral. Malinaw kung ano ang nangyayari. Walang ideya si Ash kung ano ang tamang gawin, ngunit si Veronica, sa halip na magmadaling magligtas ng kahit sino, ay nagpasya na umurong patungo sa barkong pandigma. Sa simula ay tumutol si Ash, na nagtatalo na dapat nilang iligtas muna ang mga bihag. Ngunit ang barkong pandigma na yon ay isang pambansang sandatang estratehiko. Ang mawala yon ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa buong lungsod, isang halaga na hindi mababayaran. Bukod pa rito, wala talagang intensyon si Veronica na makipagkasundo sa mga kriminal, lalo na sa mga terorista na nakasanayang sirain ang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Talagang hindi makapaniwala si Ash na ganoon kalupit si Veronica. Nang makasakay na sa barkong pandigma, nakita nila ang eksena sa loob ng katedral sa pamamagitan ng isang video na sinadyang ipakita ng mga kriminal. Isang tao ang nakatali at walang anumang suot para sa buong mundo upang makita, isang sadyang pagpapahiya sa kaharian. Ang lahat ay nalito. Bakit ang bihag na nakadisplay ay hindi ang ikaapat na prinsesa, kundi isang ordinaryong estudyante na may titulong maharlika na hindi kinikilala? Nagtanim ng mga bomba ang mga terorista sa buong katedral. Kung sabay-sabay itong sisabog, mamamatay ang lahat ng nasa loob. Bukod pa rito, sa bawat pagtunog ng kampana, nangangahulugan itong isang tao ang namatay. Paalala lang, kung magagalit ang ate, mas lalala ang mga bagay-bagay. Pagkasabi niyon, pinutol na nila ang koneksyon. Ang lahat ay naiwan na may maraming tanong. Upang maintindihan ang buong larawan, kailangan pang balikan ng ilang minuto. Si Jessica, ang babaeng akala ng lahat ay kalahating baliw at may guni-guni, makasarili at labis na mahilig sa sarili, ay pinigilan talaga si Sylvia na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang ikaapat na prinsesa. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng mga terorista sa isang tunay na prinsesa? Pagkatapos, tumayo si Jessica sa sarili niyang kagustuhan at ipinahayag ang kanyang katayuan bilang isang marangal na babae na may koneksyon sa pamilya ng hari, ginawa ang sarili niyang karapat-dapat na bihag. Kaya lumitaw ang tagpo ng kanyang pagiging pinilit na habaran at igapos. Sa buong pagsubok, hindi nagpakita si Jessica ng kahit anong bakas ng takot at hindi umagos. Isang patak ng luha, ito ang nagbigay kay Sylvia ng matinding paghanga at paggalang. Ang isang ordinaryong mamamayan na nagpapakita ng gayong dangal at lakas ay nagpahiya sa mga tunay na aristokrata. Maging si Sylvia mismo ay labis na nagpakumbaba. Sa labas, higit sa isang beses na tinukso si Veronica na ipaputok ang mga kanya ng barkong pandigma ng direkta sa katedral. Mabilis na nag-isip sina Ash at Rebecca, at nakaisip ng isang ganap na angkop na estratehiya. Ipapadala nila si Ash sa loob upang makipagnegosasyon. Agad na tumutol si Echo, na tinawag itong isang lubhang mapanganib na plano. Ngunit si Ash ang pinakaangkop na tao dahil walang nakakaalam na siya ay isang Dragon Knight na dati nang nagkaroon ng arko. Pagkapasok, magpapatagal si Ash ng oras habang ang ibang Dragon Knight ay humanap ng paraan upang magsagawa ng sorpresang atake, pigilin ang mga terorista, at iligtas ang mga bihag. Nang marinig ang loika, nag-atubiling pumayag si Echo. Bago umalis, sinabi ni Ash kay Echo na mabilis na gumawa ng bagong set ng baluti na kayang inutralize ang mga bomba, at pagkatapos ay umalis. Nang makita ng mga terorista si Ash, nainsulto sila. Ang negosyador ay isang bata lang. Diretsahan niyang sinabi sa kanila na isinasaalang-alang ni Veronica ang pagwasak sa katedral. Pinakamainam na makipagnegosasyon para sa isang mapayapang resolusyon. Kung hindi, silang lahat ay maaaring magkahawak kamay na pumanaw ng sabay-sabay. Ang kanyang mga salita ay nagpakalat ng takot sa buong silid. Kabilang sa mga bihag ay isang bagong pang-anak na malapit ng umiyak. Si Anya, isang ahente ng imperyo na nakasingit sa karamihan, ay napilitang pakalmeyan ng sanggol. Sa loob ng pandayan ng Dragon Armor, abalang-abala si Echo dahil patuloy siyang minamadali ni Ash,
o silang lahat ay mamamatay. Ginagawa ni Echo ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ang pagdidisenyo ng isang custom na set ng baluti ay malayo sa pagkuha lang ng isang pre-made na template. Si Navi ay abala ring kinukulit siya. Kung hindi siya matatapos agad, mamamatay si Ash. At nang si Echo tuluyang naging isang ganap na dragon, hindi na niya ito magiging sasakyan. Pabalik sa katedral, humihingi ng pagkain ng sanggol, ngunit walang gatas si Anya na maibibigay. Lalo pa, hindi man lang siya pinayagang patahimikin ito, kaya't lumakas ang iyak ng sanggol. Nakikipag-usap ang babaeng namumuno sa mga terorista kay Ash nang mapansin niya ang kaguluhan, saka nakita niyang gutom ang sarili niyang dragon. Kaya't ipinasya niyang ipaubaya sina Anya at ang sanggol sa kanyang dragon ng buhay pa. Nais ni Ash na sumugod upang pigilan ang karumal-dumal na gawain, ngunit siya ay pinigilan mula sa likuran at hindi pinayagang bumangon ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling tiyak na mamamatay na sina Anya at ang sanggol, buong tapang na humakbang si Sylvia pasulong at inihayag ang kanyang tunay na pagkatao upang ilihis ang atensyon ng kriminal. Ngunit si Avdatya, ang pinuno, ay walang pakialam. Bigla siyang hamalas pababa. Ang atake ay katulad ng kay Veronica, walang iniwan na kahit isang sugat sa katawan ni Sylvia, ngunit ang kanyang mga damit ay ganap na nawasak. Naiwang walang ni isang piraso ng damit, anuman ang tapang na buong hirap na pinagsikapan ni Sylvia na ipunin ay naglaho sa isang iglap. Siya ay napaluhod, tinatakpan ang mga bahagi ng kanyang katawan na hindi maaaring ilantad. Ngumisi si Avdatya sa nakita, isang naglakas loob na angkinin ng dugong bughaw ngunit halos walang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi ka karapat-dapat sa iyong pangalan ng pamilya. Ang mga salitang yun ay nagpabalik sa alaala ni Sylvia ang bawat pagkakataon ng kanyang pagmamataas at kahambugan. Sinikap niyang gawing malakas ang sarili, ngunit ano ang silbi nito kung hindi pa rin siya makatayo ng matatag laban sa kanyang kapatid, at ngayon laban sa kalaban. Naalala ni Sylvia ang pangako na ginawa niya sa isang kaibigan noong bata pa siya na magiging isang tunay siyang Dragon Knight. Kaya sa halip na maupo doon sa kawalan ng pag-asa, nakasiksik sa isang sulok, tumayo si Sylvia at idineklara ang sarili na handa na para sa labanan. Sa mismong sandaling yon, matagumpay na nakapasok ang pangkat ni Rebecca sa gusali. Sa pinagsama nilang lakas, kaagad nag-api ang mga kawal. Nang tangkain ni Avdatya na tumakas, hinaranggan ni Ash ang kanyang daan. Inutusan niya ang kanyang dragon na lumusob, ngunit ang buong katawan ni Ash ay biglang nagningning sa liwanag. Natapos na ni Iko ang pagpanday ng baluti. Gamit ang bagong arko, mabilis na nalupig ni Ash ang dragon. Maging ang mga bambang inihanda ng kalaban ay walang-wala talagang epekto. Totoo sa kanyang sinabi, nagdisenyo si Iko ng isang kanyan na may matinding kakayahang magpalamig. Ang bawat puntiryang tinamaan ay agad, hindi na makagalaw. Naging parang mga nakapirming likha ng sining ang mga bomba at si Avdatya mismo, na wala ng anumang banta, at dinala palabas. Nang matapos ang laban, inakala ni Ash na tapos na ang lahat, ngunit bigla siyang hinarang ni Jessica. Nais niyang sapilitang gumawa ng pribadong gawain kay Ash, doon mismo, kahit pa nasa loob sila ng katedral at pinagmamasdan ng lahat. Nalapitan siya ni Rebecca mula sa likuran at pinatulog, sa wakas ay napalaya si Ash. Ngunit hindi pa yun ang katapusan. Nang gabing yun, habang natutulog si Ash, isang pares ng panty ang biglang lumipad sa kanyang mukha. Ito, syempre, ay walang iba kundi si Jessica, na dumating na may matatag na handgerang mapasakamay si Ash ng lubusan. Si Ash ay isang lalaking may bakal na kalooban. Gaano man kaakit-akit si Jessica, buong-buo siyang tumanggi. Ang pagsubok ay natapos lamang ng si Iko, hindi makatulog, ay mabilis na bumangon at pinigilan sila sa pamamagitan ng isang biglaang pagkilos. Kinaumagahan, lahat ay pumunta upang makipagkita kay Veronica at nakita si Avdatya na nakatayo roon. Lahat mula simula hanggang matapos ay inayos ni Veronica upang matulungan si Sylvia na mas mabilis na lumaki. Maaaring pakinggan itong malupit sa panlabas, ngunit ang totoo ay walang sino man ang nagmamalasakit para sa higit si Sylvia kaysa kay Veronica. Kahit ang pambihirang barkong pandigma na ito ay pinangalanang Sylvanes, nakapansin-pansing katulad kay Sylvia. Nang matapos ang kanyang misyon para sa kanyang kapatid at nalinis na ang kalalabasan ng kanyang plano, umalis si Veronica. Ang lahat ay naiwan sa isang panahon ng kapayapaan. Ngunit hindi nagtagal kailanman ang kapayapaang yon.
Sa pagkakataong ito, ang espesyal na target ay si Iko. Sa kanyang panaginip, nakita ng munting batang babae ang mga dambuhalang galame na bumabalot sa kanyang katawan, isang boses ang bumubulong, "Wakasan ang lahat, anak ng Avalon." Nang magising si Iko, walang tila pisikal na mali, ngunit ang damdamin ng pagkabalisa, pagkabahala, at takot ay sumunod sa kanya sa ang mundong gising. Wala talaga siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. Kinaumagahan, nang magising si Ash, may kakaibang pakiramdam. Karaniwan, ang batang ito ay tulog mantika. Sa sobrang lalim ng tulog niya, halos hindi mo na siya gising kahit ano pa ang mangyari. Ngunit ngayon, gising siya ng hindi karaniwang maaga. Nang tanungin tungkol dito, naging mailap si Iko, tila may itinatago. Sinubukan ni Ash na tingnan, ngunit pinigilan siya ng munting bata. Inakala ni Ash na may nangyari na kinatatakutan ni Iko na pagtawanan, kaya nangako siya na hindi tatawa. Nagkaroon pa nga siya ng pag-asa na baka nakagawa si Iko ng blood crystal, isang mahalagang bagay na makakakuha ng magandang presyo. Ngunit nang makita niya sa wakas ang eksena sa kama, napagtanto niya ang katotohanan. Iyon ay pag-ihilang sa kama, hindi kristal ng dugo. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam kay Iko ng labis na kahihiyan. Ngunit sa halip na magtago, nagbigay siya ng isang uppercut na ubod ng lakas, na tila kaya nitong pabagsakin ng isang heavyweight champion. Dahil sa insidente kaninang umaga, hindi nakapasok si Iko sa paaralan at kinailangan niyang manatili sa bahay upang linisin ang kalat na ginawa niya. Samantala, magsasagawa ang akademya ng training camp para sa mga natatanging estudyante at ipinatawag ang lahat para sa anunsyo. Ang grupo ni Ash ay dumating lang upang si Raymond ay isang pangkaraniwang estudyante, at si Ash naman ang nakatagong alas ng akademya, kaya walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Gaya ng inaasahan, ang mga pangalang tinawag ay walang kinalaman sa kanilang dalawa. Bawat estudyanteng napili ay tila angkop, hanggang sa ipahayag ang pangalang Luka. Ang buong auditorium ay umugang sa usapan. Siya ay isang estudyante sa 3 taon tulad ng pangulo ng konseho ng mag-aaral. Gayunpaman, hindi siya nakadalo sa klase sa loob ng 3 buwan at napili pa rin. Sa kabila nito, ang reputasyon ni Luka ay malayo sa pagiging balewala. Siya ang nakatalo, isang kasing lakas ni Rebecca, at inangkin ang titulong pinakabatang Dragon Knight. Sa pagtataka ng lahat, inihayag ng guro na nagtalaga ang Student Council ng isang karagdagang pwesto para sa training camp. At walang iba kundi si Ash. Siya ay nagulat sa simula, ngunit matapos marinig si Rebecca na isalaysay ang lahat ng kanyang nagawa, maging si Ash ay kinailangan ding aminin na siya ay tunay na may kakayahang umunlad upang maging isang malakas. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok ng mabilis si Max mula sa labas ng pinto na may dalang mahalagang balita. Umaakyat na naman ang usok mula sa loob ng akademya. Kung hindi ito isang paaralan, ipagpapalagay ng lahat na may isang hanggal na nagpaputok ng fireworks sa loob ng bahay. Nang sila ay magmadaling pumasok, nakita nila ang isang babaeng nakahiga sa isang kabaong. Inakala nilang may namatay, ngunit bigla siyang umupo. Nagkataon, si Luka pala yon. Hindi siya ordinaryong tao, kundi isang espiritu. Ang kanyang lahi ay lubos na may kaalaman sa mga halaman, at ang makapal na usok kanina ay insenso lamang. Tungkol naman sa kabaong, mukha man itong nakakatakot, sa totoo lang ay isa itong dekalidad na kama. Ang isang tulad ni Ash ay maaaring ibenta ang lahat ng kanyang pag-aari at hindi pa rin kayang bilhin ang isa. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Luka, gustong pag-alitan ni Jessica si Luka ng matindi. Buti na lang at nandoon si Rebecca. Kilala rin niya si Luka at pumagitna upang protektahan ito sa tamang oras. Dahil sa pagpupulong na ito, nalaman ng lahat ang dahilan kung bakit hindi umaattend si Luka sa klase. Sa ilang hindi malamang dahilan, ayaw payagan ng kanyang kasama na hawakan niya ito. 3 buwan na itong nangyayari, at walang ideya si Luka kung paano ito aayusin. Kung hindi makahanap ng solusyon, magtatapos ang buhay ng dragon. Ito marahil ang magiging isa sa pinakaapurahang usapin na kailangan ng Student Council. Upang tugunan, kinagabihan pagkatapos ng klase, nag-uwi si Ash ng ilan sa mga tinapay na gustong-gusto ni Aiko. Labis ang kagalakan ng bata kaya lumukso siya at niyakap ito ng mahigpit. Habang pinagmamasdan si Aiko na masayang ninunguya ang mga pagkain, inakala ni Ash na bumuti na ang kalooban nito. Ngunit maya-maya, bigla na lang bumuhos ang luha nito.
Mula pa noong umaga, naglakas loob si Aiko, ngunit ang bangungot ay napakatotoo. Napakato kaya pakiramdam ni Aiko ay nakasalamuhan na niya ang halimaw noon pa man. Ito ay isang undead na dragon, katulad ng sumalakay sa lungsod. Ngunit may 9 na mata at isang mas napakalaking aura ng kasamaan. Ikinwento ni Aiko kay Ash ang tungkol sa bangungot niya, umaasang gaganang pakiramdam niya. Ngunit ng gabing yon, hindi pa rin siya makatulog at nanatiling balisa. Kaya biglang bumangon si Ash at lumapit sa kama ni Aiko. Bago pa niya namalayan, humiga na ito sa tabi niya at sinabi na umusag ng kaunti. Nang bata pa siya, laging humanap si Ash ng katabi matulog tuwing binabangungot siya. Ang paraan ay lubhang epektibo, kaya't sigurado siyang magiging maayos ang gabing ito. Habang nakatingin si Aiko kay Ash na may nagkikinang at naantig na mga mata, idinagdag niya. Kung wala kang bangungot mamayang gabi, marahil hindi ka rin ihi sa kama. Galit na galit si Aiko kaya nakalimutan niya ang takot at sinipa niya ito sa may leeg. Sadyang pinukaw niya ang galit nito, at tila naging napakabise yun. Kinabukasan, pumasok si Aiko sa klase at nakatulog ng mahimbing gaya ng dati. Tuwang-tuwa si Ash na sa wakas ay bumalik na sa dati ang maliit. Si Raymond, na nakaupo sa tabi niya, ay talagang humanga. Talagang alam ni Ash kung paano pag-ugnayin ang magkaibang lahi. Inisip niya kung magsasama sila kapag lumaki na si Aiko. Wala nang ibang laman ng ulo mo kundi puro pagnanasa. Ipagpatuloy mo ito at hinding-hindi ka na magbunga ng anuman. Habang nalulugod sa masayang sandaling ito, namataan ni Ash si Luca at sinundan niya ito papasok sa kwadra ng dragon kung saan pinananatili ang kaibigan niyang dragon, ang dragon na tumatanggi sa haplos ng amo nito. Lagi nang sinisikap ni Luca na maghanap ng paraan upang muling makaugnayan at makipag-usap sa kanyang kaibigan, ngunit sa bawat pagkakataon, sa sandaling magpakawala ng nakakatakot na dagandong ang dragon, agad niyang naalala ang pagkahulog niya mula sa likod nito at kumari pa ng takbo sa matinding takot. Sa panunood ng eksenang yon, labis na nalungkot at nakiramay si Ash. Bago pa lumitaw si Aiko, naranasan niya rin ang parehong pagdurusa, kaya lumapit siya kay Rebecca upang maghanap ng paraan para makatulong. Matapos pag-isipan ng isang sandali, iminungkahi ni Rebecca na subukan ni Ash na sakyan ito. Noong huli niyang sinakyan ang dragon na muling nabuhay, nakita niya ang mga emosyon at alaala nito. Kung sasakyan niya ang kasama ni Luca, marahil ay matutuklasan niya ang tunay na dahilan kung bakit humina ang kanilang ugnayan. Naisip ni Ash na ito ay isang matatag na plano, ngunit bago niya ito subukan, gusto niyang subukan muli ni Luca na makipag-usap sa kanyang dragon. Medyo mahirap kumbinsihin si Luca dahil sa sandaling makita niya si Aiko, agad siyang sumugod, na tila hindi makapaghintay na mahawakan ito, hinagod-hagod ang buong katawan ng munting nilalang. Tanging matapos siyang mabusog sa pagyakap at paghawak, nagkaroon si Luca ng kapanatagan upang harapin ang kanyang dragon. Ang resulta ay gaya pa rin ng dati. Umikot si Luca at umalis ng umungulang dragon. Agad namang pumasok si Ash. Tinanggihan ng dragon hindi lang si Luca kundi pati na rin si Ash. Sinira nito ang kwadra gamit ang buntot nito, pagkatapos ay lumukso sa hangin at ibinuka ang bibig para magkolekta ng enerhiya. Nang makita ni Ash ang nangyayari, huli na ang lahat. Wala siyang pagpipilian kundi maghanda at harapin ang mapanganib na tama. Sa kabutihang palad, sapat ang proteksyon ng kanyang baluti upang manatili siyang buhay. Ngunit wala na siyang lakas. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin, at nawala ang kamalayan. Nang magkamalay si Ash, labis siyang nanghinayang na nabigo ang plano, at hindi niya nasakyan ang dragon, ngunit walang ibang nakakita dito sa ganoong paraan. Ang katotohanang walang pinsalang tinamo si Ash ay isa ng napakalaking swerte. Marahil kailangan nilang maghintay hanggang sa training camp para magkaroon ng pagkakataong tulungan sina Luca at ang kanyang dragon na magkaayos. Upang matiyak na magiging maayos ang lahat ayon sa plano, muling bumisita si Ash sa bahay ni Luca. Sumama si Echo upang maiwasan ang anumang hindi magandang tsismis tungkol sa pulong. Walang sinabi si Ash maliban sa paghikayat kay Luca na sumali sa training camp. Ito ay magiging isang pagkakataon para magkabalik ang dalawa, anuman ang mangyari. Ang ugnayan ng sakay at dragon ay hindi dapat maputol, o tiyak na malalagay sa panganib ang dragon. Hindi tulad ni Ash, diretsyong pinuna ni Echo si Luca dahil sa pagiging napakalambot at walang nagawa ng nasa kagipitan ang kaibigan nito.
Sinubukan ni Ash na mamagitin at nasambatan din. Isa pang salita at hindi ka na makakatayo. Gusto mo bang matamaan sa bibig? Habang nagtatalo ang dalawa, pinanood sila ni Luca na may halong paghanga at kalungkutan. Naalala niya ang mga araw na kasama niya ang kanyang dragon, noong ang lahat ay kasing init at sigla. Siya, walang maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng kamalian. Habang naghahanda ang akademya para sa training camp, hindi rin nagpapabeya ang mga tao mula sa imperyo. Matagal nang nakapasok si Anya sa lungsod. Sa pamamagitan ng iba't ibang trabaho at pagpapanggap, palagi niyang nasusubaybayan sina Ash at Echo mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, sasama si Anya bilang tagapagluto na naghahanda ng pagkain para sa mga estudyante. Samantala, ang misteryosong lalaking kanyang iginagalang ay naghahanda ng isang kakilakilabot na plano. Nang dumating ang takdang oras, sama-samang umalis ang lahat patungo sa lugar ng pagsasanay. Lilipad si Luca kasama si Rebecca, lumipad si Ash kasama si Max, na lubos na natakot na susubukan ni Ash na sakyan ang kanyang dragon. Kaya ang babala niya ay napakalinaw. Lumipad si Echo kasama si Sylvia. Tila may kaparehong kakayahan si Echo sa kanyang tagasanay, dahil hindi lamang siya kumakausap ng comfortable sa puting dragon, kundi madali rin niya itong mauutusan. Kahit ilang beses sabihin ni Sylvia sa dragon na huwag makinig, sinunod nito ang lahat ng sinabi ni Echo nang walang tanong. Pagdating sa lugar ng pagsasanay, hindi agad nagsimula ang lahat, kundi nagpahinga muna ng isang araw. Nagorganisa si Rebecca ng libreng paglangoy para sa lahat, at doon nagsimula ang isang kahangahangang pagtatanghal. Nang kaakit-akit na katawan, malayang matitigan ng mga lalaki ang mga babae nang hindi nag-aalala na magkaroon ng pasa sa mata. Malaya si Echo na maglaro ayon sa kanyang gusto. Sino ang mangangahas na makipag-away sa isang taong protektado ng bawat batas? Si Ash, gayunpaman, ay may lubos na ibang kapalaran. Bago pa siya makagawa ng anuman, biglang sumulpot si Jessica at hinayla siya palayo. Baka sawa ka na sa mga nakasanayang gawain sa kama. Ngayon, magpunta tayo sa gubat para sa pagbabago ng tanawin. Sa kabilang banda, nang lumabas si Rebecca, nakuha rin niya ang atensyon ng lahat. May dibdib na kasing laki ng dalawang nyog, magiging kakaiba kung hindi tititig. Sumunod si Sylvia, bagaman hindi na siya kasing mahiyain o kasing daling matakot tulad noon, ang pagsusuot ng ganito kalantad ay ganap pa ring bago para sa kanya. Habang nakatayo siya doon na nahihiya, lumipad si Echo sakay ng puting dragon. Nang makita niyang pinigil ni Jessica ang kanyang kasamang si Ash, hindi ito kinaya ng munting nilalang, at hinabol sila kasama ang puting dragon. Si Sylvia, nang marinig ang balita, ay hindi rin mananatili sa gilid, kaya isang paghabol na yumayanig sa buong kagubatan ang naganap. Hindi hanggang gabi nang si Ash, pagod na parang damit na bagong piga mula sa washing machine sa pinakamataas na pag-ikot, sa wakas ay nakabalik siya sa kanyang kwarto. Ngunit noon, namataan niya si Luca na palakad-lakad sa landas. Kaya sa halip na pumasok, nagpasya siyang sundan ito. Naglakad si Luca papalalim sa kagubatan kung saan nagpapahinga ang kanyang dragon. Talagang ayaw niyang maging ganito ang sitwasyon at hindi niya maunawaan kung paano sila nauwi sa ganito. Nakalilito. Buo ang kanyang intensyon na makinig at tulungan ang kanyang kasama sa kahirapang ito. Ngunit ang dragon ay nagmatigas na tumanggi. Si Ash, na nakamasid mula sa labas, ay hindi na nakatiis. Mga matatamis na salita at malumanay na paghimok ay marami nang ginamit. Kung hindi uupo ang dragon at makikipag-usap ng maayos, ngayon ito ay magiging pinakulo ang dragon. Nang marinig ang mga salita ni Ash, nagalit ang dragon at sumugod. Alam niya na kung walang baluti, isang hampas lang ay sapat na para maaga niyang ikamatay sa murang edad. Maingat na inilega ni Ash ang nakakayanig na mga atake ng dragon habang pinupukaw at inilalapit ito patungo sa Mad-Ulash, maputik na lupain. Sa sandaling nawala nito ng balanse at natisod, lumukso si Ash sa likuran nito na may layuning i-connecta ang mga damdamin at alaala. Ngunit malakas na nanlaban ang dragon, gamit ang mahika upang magpakawala ng si Ash ay natanggal mula sa likod nito. Ang tama ay napakalakas kaya agad siyang nawala ng malay, ang kanyang katawan ay nasa kritikal na kalagayan kung saan maaaring dumating ang kamatayan anumang oras. Si Anya, na nakatanaw mula sa itaas, naalala ang insidente sa bangin.
Nagpasya siyang makialam at tumulong, binabayaran ang utang upang walang sino man ang may utang sa isa't isa. Sa kanyang coma, nakita ni Ash si Novi muli, at sa tabi niya ay isang maliit na dragon. Ito ang kaibigan ni Luca. Walang masamang hangarin ang dragon. Gusto lamang nitong si Luca ang tanging tao na umupo sa likod nito. Ang pagtanggi ay paraan nito ng pagprotekta sa kanya. Sa mga tao ni Luca, mayroong isang kasanayan. Tinatawag na sayaw ng dragon, isang napakakomplikadong teknik sa pakikipaglaban. Si Luca ay nabigo sa ensayo at nahulog mula sa likod ng dragon, kaya nagkaroon siya ng matinding takot pagkatapos. Ang dragon, sa kabila ng laki ng katawan nito, ay napakabata pa talaga at hindi nito nauunawaan ang sitwasyon. Ang alam lang nito ay natatakot ang amo nito kapag nakasakay, kaya tumigil ito sa pagpapalapit kay Luca. Iyon lang ang tanging paraan na alam nito para protektahan ang amo nito. Ngunit kung magpapatuloy ito, sa loob lamang ng 5 araw, mamamatay ang dragon. Kaya sa sandaling magising si Ash, sa kabila ng pagkagulat na makita si Luca na nakahiga ng walang damit sa kanyang kama. Hindi niya nakalimutang ipaabot ang mahalagang impormasyon. Dahil dito, sa wakas ay alam na ni Luca kung saan magsisimulang lutasin ang problema. Di nagtagal, dumating din ang grupo ni Iko. Ang munting bata ay yamakap sa kanya. Ang higpit ng yakap niya, na parang pinipiga niya ito sa sobrang pag-aalala. 5 araw nang walang malay si Ash, kaya hindi makakain o makatulog ng maayos si Iko. Nang makita siyang gising at buo ang katawan, gaman din kahit paano ang kanyang loob. Habang nag-uusap ang lahat, muling lumabas si Luca, at kitang-kita ang matinding pagkaapurahan sa mukha nito. Iniulat niya na hindi na matagpuan ang dragon. Naglaho ito ng walang bakas, at ang daloy ng astral sa pagitan nila ay tuluyang naputol. Wala talagang ideya si Luca kung paano ito matagpuan. Pagkatapos marinig ito, naalala ni Rebecca ang mausoleum ng Willingham. Ang lugar ng pagsasanay ay napakalapit sa lugar na yun. Ang mausoleum ay nauugnay sa isang kwento tungkol sa isang dragon na nagngangalang Nuada. Minsan ay maligayang nanirahan ng magkasama ito at ang kanyang amo. Ngunit nang masaksihan ni Nuada ang kanyang amo na malubhang nagkasakit at humihina araw-araw, kusang pinutol nito ang kanilang ugnayan dahil ayaw nitong makita niya ang sarili nitong paghina at huling kamatayan. Ang hindi alam ni Nuada, alam ay na ang amo nito ay gumaling pagkaraan ng ilang panahon. Ang dragon ay umatras sa isang malungkot na mausoleum kung saan walang sino man ang makakaalam o makakahanap dito, at doon ito namatay, naghihintay sa amo nito sa susunod na mundo. Ang kwentong ito ay nagpabago sa madilim na Willingham Mausoleum upang maging isang lubhang sagradong lugar, at isa ring dako kung saan pumupunta ang mga batang dragon upang mamatay. Kung ang mga dragon ni Luca ay may kaparehong pag-iisip ni Nuada ay hula na lamang ng sinuman. Upang maiwasan ang pinakamasamang sitwasyon, nais ni Rebecca na ipagpaliban ang handaan ng pagdiriwang para sa matagumpay na training camp at pakilyusan ang mga estudyante para sa malakihang paghahanap sa paligid ng musoleo. Hindi sang-ayon si Ash sa desisyong ito. Matapos ang 5 araw ng pagsasanay, lubusan ang napagod ang lahat. Hindi niya sila maaaring piliting magpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit hindi rin maaaring mawala ang lahat ng miyembro ng student council, dahil madali itong magdudulot ng gulat. Kaya nanatili si Rebecca upang mag-host ng piging habang si Ash at ang 3 pa ay dumiretso sa musoleo. Sa sandaling dumating sila sa Willingham, naramdaman nila ang paparating na panganib. Bago pa man makarating ang grupo, nakabantay na si Milgauss mula sa imperyo. Ginamit niya ang parehong ritual tulad ng dati, upang ipatawag ang mga patay na dragon para sa labanan, na may layuning patayin sina Aiko at Ash, na tinawag niyang kabalyero at anak ng Avalon. Namuo ang maitim na ulap sa itaas ng kalangitan, na kumikislap sa masamang kidlat na nagpapalabas lamang ng galit. Nang tuluyang bumukas ang mga pinto ng mausoleo, nakita nila ang mga patay na dragon na sumugod palabas sa kanila mula sa loob. Si Sylvia ang unang biktima na kanilang pinuntirya. Dinaklot siya ng mga galami mula sa mga nilalang, na parang hinawakan ang bawat bahagi ng kanyang katawan ng mahigpit at walang kalaban-laban. Sa kabutihang palad, nagawa ng kanyang dragon na kumilos sa oras at pinaslang ang mga kaaway sa isang bagsak. Sumasagip sa amo nito. Paglingon nila sa likod, nakita nila ang napakaraming halimaw na patungo rin sa mga estudyante. Ang mga batang kabalyerong ito ay katatapos lang tiisin ng isang nakakapagod na kampo ng pagsasanay, ngunit hindi sila natakot.
Kailangan nila ng tunay na labanan bilang binyag upang patunayan ang kanilang paglago. Sa ilalim ng utos ni Rebecca, nagsimulang bumuo ang mga walang karanasan na estudyante ng mga depensibong pormasayon at naglunsad ng mga atake laban sa mga halimaw. Maganda ang takbo ng mga pangyayari sa simula. Ang mga sabog ng enerhiya na ipinutok sa tamang-tamang oras at target, ay pinupuksa ang bawat hanay ng mga undead na dragon. Ngunit ang bilang ng mga kalaban, ay lubhang napakalakas. Lumaban ang mga estudyante mula sa matinding determinasyon hanggang sa ganap na pagkaubos ng lakas. Ngunit hindi pa rin bumaba ang bilang ng kalaban. Patuloy na sumulong ang mga nilalang, hinuli ang ilang babaeng estudyante at isinailalim sila sa isang pagpapakita na kasindak-sindak at nakakapangilabot. Rebecca ay humugot ng napakalaking kapangyarihan mula sa itaas at inihagis ang kanyang sibat pasulong. Lumusat ito sa pormasayon ng undead at inalis ang malaking bilang ng mga target, ngunit hindi pa rin ito sapat upang baliktarin ang sitwasyon. Sa loob ng kuweba, pinangunahan ni Sylvia at ng mga dragon ang grupo palalim. Ang mga halimaw na patay na muling nabuhay ay patuloy na lumalabas ng walang katapusan. Kung magpapatuloy ito, tiyak ang lubusang pagkapagod at pagkatalo, kaya hiniling ni Ash kay Aiko na ibigay sa kanya ang arko. Ngunit may malaking problema, ang kanyang huminang kondisyon matapos masugutan ay nangangahulugang hindi na makakayanan ni Ash ang bigat ng baluti ng digmaan. Kailangan ni Aiko na personal na pumasok sa gawaan ng baluti ng dragon at gumawa ng bagong set. Kritikal ang oras, kaya hindi na makapaghanap si Aiko ng mga template at pagsamahin ang mga ito tulad ng dati. Humingi siya ng tulong kay Navi. Sumang-ayon si Navi, ngunit may isang kondisyon. Balang araw, kailangan ni Aiko na magdisenyo ng isang orihinal na set ng baluti para kay Ash. Ito ay katumbas ng panunumpa na ialay ang kanyang katawan at kaluluwa kay Ash, na lubos na ikinabahala ni Aiko. Ngunit nang marinig niya kung gaano kalubha ang sitwasyon ni Ash, tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa labas, ang grupo ni Ash ay nagkaharap kay Milgauss. Ginigising niya si Nuada upang labanan sila. Bagamat isa lamang itong batang dragon, ang kapangyarihan nito ay malayo sa pagiging mahina. Ito lamang ay sapat na upang pahirapan ng husto si Sylvia, at wala siyang pagpipilian kundi ang umiwas ng defensible. Sa kabilang panig, ikinampay ni Nuada ang mga galami nito at kinuha si Aiko. Si Aiko, na pinoprotektahan sa mga bisig ni Ash, hinayla rin palayo. Ang nilalang ay nagpatuloy sa di-angkop na paghawak. Nakita ni Ash ang eksena at sumigaw sa galit. Sa kabutihang palad, sa sandaling yun, nagkamalay muli si Aiko at nagpakawala ng malakas na sigaw. Isang malaking magic circle ang nagpakita, napakatindi ng kapangyarihan nito na pinaghiwa-hiwalay nito ang mga galame at sabay na binigyan si Ash ng bagong pana. Sa isang iglap, sumugod siya pasulong at sinuntok si Milgauss ng buong lakas. Bagaman nakaharang si Milgauss, naitulak pa rin siya pabalik ng malayo. Tawag ni Aiko mula sa ibaba, nagbabala na ang baluti na ito ay ginawa para sa depensa. At open sang mahika, huwag kang sumugod para sa malapitang labanan o masisipa ka sa maselang bahagi ng katawan. Kaya naman, nagpatawag si Ash ng mga mahiwagang kalasag, mula sa kanilang sentro, may lumabas na kakaibang sinag ng liwanag na nagpabato sa bawat tamaan nito. Matapos tapusin ang mga undead na dragon, sumugod ang mga kalasag patungo kay Milgauss. Ngunit mas mabilis siya, inihampas niya ang kanyang malaking espada sa isang pabilog na arko na winasak ang lahat ng apat na kalasag bago sumugod kay Ash at pinatalsik siya. Sinira ng tama ang bagong kagamitang baluti, naiwan na lamang ang isang guantes. Ngunit sapat na yon. Sumugod si Milgauss, muli ng buong kumpiyansa, hindi alam na mayroon pa ring isang kalasag si Ash. Nagpaputok ito ng sinag na nakakapagpabato na nagpabato sa kanyang kamay. Sinamantala ni Ash ang pagkakataon at sinuntok pabalik si Milgauss. Ang tama ay nagtulak sa kanya sa bingit ng pagkabaliw, at aatake na sana siya muli nang dumating ang grupo ni Sylvia, na natapos na kay Noeda, bilang mga pampalakas. Ang mga matatalinong kontrabida ay hindi nagsasayang ng oras sa pagpapakitang gilas, at si Milgauss ang perpektong halimbawa. Walang isa pang salita, tinanggal niya ang kanyang kamay na naging bato at tumalon mula sa bangin upang tumakas, na nag-iwan sa lahat na napatulala. Habang tinutugis si Milgauss, nakita ng grupo ang mga estudyante na abala sa matinding labanan.
Imposibleng mad-alien silang tulungan dahil ang puting dragon ay sugatan at ubos na ang lakas. Ang bawat naroroon ay nagbibigay ng lahat ng kanilang makakaya. Kaya sino ang hindi tunay na nagsisikap? Naunawaan ni Luka na siya mismo. Kinuha niya si Ash at isinama sa pagbaba mula sa bangin kasama niya. Dahil naramdaman niyang hanggat kasama niya si Ash, wala siyang dapat katakutan. Sinimulan ni Luka na ipadala ang Agus Astral upang kumonekta sa kanyang dragon, nagpadala ng mensahe na hinding-hindi na siya matatakot sa anuman hanggat magkasama silang lumalaban. Natanggap ng dragon ang tawag ng amo at mabilis na humagibis sa himpapawid. Nakita ni Rebecca ang isang sinag ng liwanag na mabilis na papalapit sa kanila mula sa malayo, kaya una siyang nag-alala na baka ito ay karagdagang puwersa ng kalaban, ngunit natuklasan niyang ito pala ay si Luka at ang kanyang dragon. Sinabi ni Luka kay Ash na kumapit ng mahigpit sa likod ng dragon, at saka tumayo ng tuwid dito. Ang dragon ay lumipad ng tuwid pataas sa anggulong 90 degree. Mula roon, hinayaan ni Luka ang sarili niyang mahulog mula sa likod ng dragon. Ang enerhiyang nagmumula sa kanilang dalawa ay bumuo ng isang napakalaking maikong harang sa buong kalangitan. Nang makumpleto ang aerial circuit at bumalik si Luka sa likod ng dragon. Tapos na ang unang galaw ng sayaw ng dragon. Nagpakawala ito ng mga berdeng partikulo ng enerhiya na kumalat sa bawat direksyon. Bawat undead na nakadait sa mga partikulo ay agad na natunaw. Ang napakaraming bilang ng kalaban ay nilipol ni Luka sa loob lamang ng ilang sandali. Buong paghangang sinabi ni Rebecca na ang maalamat na sayaw ng demonyo ay tunay na nabigyan ng katarungan ang pangalan nito. Ang reputasyon ng mga Iqbal-Adian ay walang kapintasang napatunayan ni Luka. Matapos ang insidente, nakapagtanggap si Sylvia ng liham mula sa kanyang ama, ang kasalukuyang hari at pinuno ng pamilyang Latrimont. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa ang paparating na Continental Congress at sinabihan siya na kinakailangan ang kanyang pagdalo sa pagkakataong ito. Gusto rin niyang dalhin niya sina Ash at Iqbal upang iharap sa kanya. Kaya naman nagsimula ang isang bagong paglalakbay. Ang Continental Congress, gaya ng ipinahihiwatig ng buong pangalan nito, ay isang pagtitipon ng mga pambansang pinuno upang talakayin ang pag-unlad ng rehiyon sa loob ng susunod na 5 taon. Ang punong abala ng bawat kongreso ay umiikot sa isang siklo, na may iba't ibang pinuno ang namumuno sa bawat pagkakataon. Ngayon ay ang pagkakataon na ng mga maharlikang pamilya ng Latrimont na maging punong abala. Ang lugar ay ang kabisera ng kaharian ng Fontaine, isang lungsod na maraming beses na mas malaki kaysa sa pinapasukan ni Ash. Kung ikukumpara niya, ang lugar kung saan matatagpuan ang akademya ay isa lamang maliit na nayon sa loob ng kabisera. Habang inilalarawan niya, sumalubong sa tanawin ang Fontaine. Kahit mula sa itaas, kahanga-hanga ang laki, karangyan, at kagandahan ng lungsod. Tunay ngang nabuhay ito sa reputasyon nito bilang kabisera ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa rehiyon. Pagkapasok sa palasyo ng hari, balak ni Sylvia na ayusin ang tirahan para kay Ash. Ngunit sinabi ng isang tagapaglingkod sa kanya na kailangan niyang makita ang hari muna. Kaya kinailangan niyang umalis, ipinagkatiwala si Ash, at si Iqbal sa kanyang seryosong tagapaglingkod na si Friday Ada. Inakay sila ni Friday Ada patungo sa silid ni Veronica, dahil kilala siya ni Ash, at makapagbibigay ng tulong sa kanilang pananatili. Sa kanilang daan, napansin ni Ash ang malaking bilang ng mga kabalyerong nakabantay. Sa porma sayon pa lang, ni isang langaw ay hindi makakapasok. Natural lamang yon. Ang kaligtasan ng mga pinuno ng bansa ay hindi biro. Nang buksan nila ang pinto ng silid ni Veronica, isang rumaragasang agos ng tubig ang biglang bumuhos sa kanila, binasa ang damit ng lahat. Ang may kagagawan ay si Prim, ang lampang katulong na walang silbi sa lahat ng bagay. Maliban sa pagkakaroon ng katawan na nakapagpatulala. Mas malala pa, tinanggal niya ang kanyang uniforme ng katulong para mas malayang makapagtrabaho. Nakita ni Friday Ada ang tagpo at halos sumabog, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil naroon si Ash. Nang lumaon ay nagdala si Prim ng damit para kay Aiko at Friday Ada upang magpalit, at mayroon din si Ash ng extrang set. Nang paalis na si Friday Ada pagkatapos ibigay si Ash kay Prim, isa pang hindi matiis na sandali ang nangyari. Si Prim, sinadya man o hindi, ay itinaas ang palda ni Friday Ada, na nagpakita ng kanyang likurang walang takip at walang suot na panloob. Ang dahilan ay dahil ang kanyang panty ay basa na, kaya wala na siyang maisuot.
Nakita ni Ash ang eksena at desperadong sinubukang bulungan ang bawat mantra sa isip niya upang pigilan ang pagtaas ng kanyang damdamin, ngunit wala ring silbi. Nang gabing yun, tiningnan ni Aiko ang nagkikislapang ilaw ng lungsod at nanatili siyang nakatayo roon na nabighani. Alam ni Ash na gustong lumabas ng bata, kaya ipinasyal niya ito sa mga kalye na kasama si Prim para tumulong. Dahil sa napakasiglang enerhiya ni Aiko at nakakatakot na kapangyarihan sa paggasta, mabilis na natalo si Prim at bumagsak sa pagod. Matapos maglaro ng ilang sandali, nakita ni Aiko ang paborito niyang panaderia. Habang naghihintay ng mga pastry, napansin ni Aiko si Ash na nakatingin sa mga magkasintahan na dumadaan na may nananabik na tingin sa kanyang mga mata, parang isang gutom na aso. Ilang sandali pa bago naintindihan ng munting utak ni Aiko na nananabik din si Ash na makipag-date, kaya naman gumawa siya ng hakbang at hinawakan ang kamay nito. Ngunit nang makita nila ang isang magkasintahan na naghahalikan, sabay silang umiwas ng tingin. Tungkol naman kay Sylvia, maayos ang paghaharap nila ng kanyang ama. Ang pangalang Paladin ay mukhang kahanga-hanga ngunit labis niyang minamahal ang kanyang anak. Sa harap ni Sylvia, wala siyang ipinapakitang tindig ng isang hari. Ipinaliwanag din niya na si Veronica ay ang nagmungkahi ng paglahok ni Sylvia sa Kongreso ng Kontinente. Dagdag pa, ang pagdadala kay Ash dito ay paghahanda para sa hinaharap. Ang pagbuo ng matibay na relasyon ngayon ay nangangahulugang makakakuha ang bansa ng isa pang malakas na Dragon Knight sa hinaharap. Kaya kinabukasan, ang lahat ay nagbihis ng kanilang pinakamainam upang makipagkita sa hari. Si Sylvia ay nagsusuot ng seremonyal na kasuutan na walang kapintasan, nakitang-kita ang kanyang mga katangian sa ganoong paraan. Walang sino man ang makakaiwas tumingin. Si Ash ay minsan lang pinuri si Sylvia, at sapat na yon upang galitin si Aiko ng husto upang gustuhin siyang suntukin sa maselang bahagi niya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, personal na nakilala ni Ash si Paladin. Hindi itinago ng hari ang kanyang intensyon na igawad kay Ash ang titulong Dragonar, isang posisyon na tanging ang mga tagasakay ng dragon tulad ni Sylvia ang makakakuha. Ngunit isinasaalang-alang ang halaga at ang lahat ng kinakatawan ni Aiko, itinuring niya itong lubos na karapat-dapat. Mabilis na natapos ang seremonya ng pagtatalaga. Umupo ang lahat sa hapagkainan upang magdiwang, at natural na napunta ang usapan sa Kongreso. Ngayong taon, hindi dadalo ang pinuno ng imperyo. Nagdahilan siyang may sakit siya, bagamat walang nakakatiyak kung totoo ba yon o isang dahilan. Upang maging ligtas, nagpa siya si Paladin na magdaos ng isang masquerade ball kinabukasan, kung saan malayang makikisalamuha ang lahat ng hindi nagtatanong tungkol sa pinagmulan, estado, o kapangyarihan. Ito ang magiging perpektong pagkakataon upang kumuha ng impormasyon. Habang masaya ang usapan, biglang naging nagbabanta si Paladin at tinanong si Ash kung may anumang uri siya ng relasyon sa kanyang anak. Mas mainam na huwag, o siya mismo ang magpaparana sa kanya ng matinding paghihirap, at sisiguraduhin niyang hindi na ito makakagawa ng anumang masama sa kanyang anak. Ipapadisiplina din niya ito sa ilang malalaki at maskuladong kalalakihan, nagagamit ng mga batuta na may 30 cm ang haba, upang turuan siya ng leksyon sa likod. Gaya ng kinatatakutan ng lahat, bagaman hindi personal na dumating ang emperador, ipinadala niya si Klaus, isang aristokratang militar. Kasama si Milgauss, nagdala sila ng napakalaking makina na hindi batid ang layunin, ngunit malinaw ang kanilang target, dakpin si Aiko. Bukas sila kikilos. Sa hating gabi habang natutulog ang lahat, nagpunta si Sylvia sa mausoleo ng dragon. Simula ng una nilang pagkikita, naramdaman niya ang matinding pakiramdam ng pagiging pamilyar sa walang buhay na dragon. Pagkatapos mag-isip ng matagal at masusi, sa wakas ay naalala niya. Si Mordred yon, ang dating kaibigan ni Julius. Gusto niyang bisitahin ang mausoleo upang kumpirmahin kung naroon pa ang mga labi nito. Sa kanyang pagtataka, dumating din si Veronica. Hindi nag-atubili si Sylvia na ibahagi ang kanyang teorya tungkol sa lahat, mula sa insidente ng muling nabuhay na dragon hanggang sa musoleo ng mga Willingham. Pinaniniwalaan niya na si Milgauss ay si Julius. Nanigas si Veronica matapos marinig ito, ngunit nakakatakot na makatwiran ito. Ayon sa kanyang mga investigasyon, ang mga labi ng maraming dragon mula sa buong kaharian ay ninakaw, kasama si Mordred. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay talagang hindi maaaring kumalat.
Kung ito ay kumalat, ang kaharian ay muling malalagay sa kaguluhan at malulubog muli sa digmaan. Sa kabila ng lahat ng pag-aalala, ang balyeng masquerade kinabukasan ay talagang mahalaga. Siya at ang lahat, iba pa ang kailangang bumalik at maghanda para dito. Si Cosette ay teknikal na isang lingkod, ngunit mas parang isang kaibigan. Palagi niyang alam kung gaano kabahala si Sylvia at anong napakalaking pasanin ang kanyang dala. Sa tuwing nalulugmok ang prinsesa, gaganap si Cosette sa papel ng maswerteng katulong na nakapagmasahe ng masa para sa kanyang amo. Tunay na hindi alam ni Sylvia kung paano manlaban. Nahihiya siya at gustong tumanggi, ngunit ang ginhawang dulot nito ay mas nakalalasing kaysa sa anumang gamot, kaya sumuko si Sylvia nang wala siyang magawa. Tiyak na marami sa inyong mga ginoo dyan ang nagtatanong kung bakit hindi kayo ang taong yun. Matapos tapusin ni Cosette ang masahe, naramdaman ni Sylvia ang sarili niyang napapalapit kay Ash na tila likas na sa kanya. Palagi niyang alam kung paano magbigay aliw sa iba, na nagpapawala sa kanilang mga alalahanin sa bawat usapan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay ibinanggit ni Sylvia ang isyu tungkol sa kapatid niyang si Julius. Ang lalaking dapat sana'y pinatay dahil sa pagpatay ng dragon ay tila buhay pa rin. Bagaman hindi lubos na sigurado, mas malamang na totoo ito. Mula sa kilos ng kanyang ama hanggang sa muling pagkabuhay ng mga labi ni Mordred, napakadaming bagay ang nagtuturo sa isang tao na walang iba kundi si Julius. Talagang gusto niyang malaman kung bakit itinago yun ng ama niya sa kanya. Nag-isip si Ash sandali, pagkatapos ay ibinahagi kung paano iniwan ng sarili niyang ama ang kanyang ina at 3 kapatid noong bata pa siya. Sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman binanggit yun at kinimkim sa kanyang kalooban. Hindi niya na kinaya pang itago yun kaya tinanong niya ang kanyang ina, at nangako ito na ipapaliwanag ang lahat kapag talagang ganap ng may sapat na gulang si Ash. Dapat gawin din ni Sylvia ang ganoon sa halip na pahirapan pa ang sarili sa pagtatago ng lahat at pagkimkim nito. Pinakamainam na direkta na lang siyang magtanong sa hari. Nang maramdaman ni Sylvia na ang kay Ash, mga salita ay lubos na tama, isang kidlat ang bumagsak, takot na takot. Ibinagsak niya ang sarili sa dahil doon, nisalayan niya ng husto ang mga sensitibong bahagi ng katawan na nalantad. Sinubukan ni Ash na igalaw ang kanyang katawan upang makaalis sa hindi komportableng posisyon, ngunit paakyat lang ang nagawa niyang ilipat, na ginawa ang sitwasyon na lubos na hindi na makatakas. Nang malapit na silang lumampas sa hangganan ng nararapat, dumating ang boses ni Cosette mula sa labas bilang paalala, at kaya ang mangyayari sana ay tuluyang napigilan. Si Ash ay nakatayo doon, tulala sandali bago niya binalikan ang kanyang sarili. Naglibot siya para hanapin si Aiko upang kumustahin siya, paghahanda, ngunit hindi mahanap ang maliit na yun kahit saan. Ang hindi alam ni Ash ay ilang minuto lang ang nakalipas, si Aiko ay nagwawala at naggigiit. Hinihingi kay Prim na hanapan siya ng pinakamarangya at pinakaeleganteng damit na posible. Gusto niya na ang isang marangal na dragon tulad niya ay magmukhang lubos na nakasisilaw at higaitan ng bawat hamak na tao. Dahil sa napakataas na pamantayan, maraming magagandang damit ang nasubukan ni Aiko, ngunit tinanggihan niya ang bawat isa sa isang iling ng ulo niya. Habang naghahanap ng bagong damit, ipinaalala ni Aiko kay Prim na ang damit ay dapat na mas maganda kaysa kay Sylvia. Ang babaeng yun ay inaagaw si Ash mula sa kanya nitong huli, at talagang nakakainis na ito sa kanya. Walang nakitang kakaiba si Prim sa sitwasyon. Si Aiko ay isang dragon at si Ash ay isang tao. Maaga o huli, makakahanap siya ng gusto niya, magpapakasal, at magkakaanak. Batid ni Aiko na natural lang ito, ngunit kumikirot pa rin ang kanyang puso. Tumakbo siya palabas, hindi pinansin si Prim na humahabol sa kanya at tinatawag ang kanyang pangalan. Patuloy na tumakbo si Aiko sa loob ng kastilyo hanggang sa hindi na niya alam kung nasaan siya. Nang mga sandaling yun, nakita niya si Anya kasama ang isang grupo ng mga kainahinalang figura na naghahanda ng kung ano. Sinubukan niyang lumayo, ngunit umalingaw-ngaw ang boses ni Prim mula sa likuran. Narinig din ito ng kalabang grupo, at kaagad silang sumugod para umatake. Paulit-ulit na binalaan ni Aiko si Prim, ngunit walang saysay. Wala siyang ibang magawa kundi labanan ang mga ito ng mag-isa upang protektahan si Prim. Si Anya, nang makita na masyadong malakas si Aiko para sa mano-manong labanan, ay naglabas ng baril at nagpaputok. Balik kay Ash, na ipagbigay alam na niya kay Cosette na hindi na makita sina Aiko at Prim.
Malapit nang magsimula ang piging, kaya ang tanging magawa niya ay iwan ang paghahanap kay Cosette. Sa sayawan, sumayaw ng magkasama sina Ash at Sylvia. Ngunit hindi siya makapagtuon ng pansin at patuloy na nakatingin, papunta sa delegasyon ng imperyo, kung saan naroon ang figura ni Milhouse kasama nila. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni Sylvia na huwag mag-alala dahil wala silang magagawa sa kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos nilang sumayaw, inimbitahan ni Sylvia si Milhouse na sumayaw bilang paraan para suriin siya. Talagang alam niya ang tradisyonal na sayaw ng kaharian. Parami ng parami ang ebidensyang tumuturo sa kapatid niyang si Julius, kaya hindi maiiwasan ni Sylvia na maghinala. Nang matapos ang sayaw, bumalik si Cosette kasama si Prim, ngunit wala si Aiko. Umamin si Prim sa kanyang mga pabayang salita, at galit na galit si Sylvia nang siya. Narinig ang lahat. Si Aiko ay isang ang dragon, ngunit ang kanyang kamalayan at pag-iisip ay hindi naiiba sa isang tao. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ipinanganak sa anyong tao. Paano nakapagsalita ang sinuman ng walang pag-iisip? Sa kabila ng kanyang galit, ang mahalagang isyu ay ang kinaroroonan ni Aiko. Ayon kay Prim, ang munting isa ay nadakip sa inabandonang kastilyo, at nakita si Anya sa insidente. Agad na naisip ni Ash si Milhouse at nais siyang harapin. Si Sylvia, na pinapanatili ang kanyang pagtitimpi, ay pinigilan siya. Kahit paharapin nila siya, wala namang mangyayari. Dapat nilang isipin kung saan. Itago nila si Aiko kung sila ang nasa kalagayan niya, lalo na habang nagaganap pa ang piging. Ang tanging sagot ay nasa barko ni Klaus. Tama nga, nandoon nga si Aiko, nakapaloob sa pinakabagong teknolohikal na aparato ng imperyo. Balak nilang gamitin ang Millennium Energy upang sapilitang baguhin si Aiko bilang isang walang isip at makapangyarihang dragon upang wasakin ang kabisera ng kaharian. Matapos ang ilang pagpapadala ng enerhiya na nagdulot lamang ng labis na sakit kay Aiko, nagpasya silang hilahin ang pingga hanggang dulo at ilabas ang bawat huling piraso ng magagamit na enerhiya. Mabilis na nagpakita ng bagong ang makina, mga pangyayari, ngunit sa halip na magdulot ng positibong resulta, ito ay nawala sa kontrol, binabaliwala ang lahat ng utos. Maging ang utos na itigil ito ay lubos na walang silbi. Ang kapsula ni Aiko ay biglang sumabog. Buong-buo niyang nasipsip ang lahat ng enerhiya, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang banal na gintong liwanag. Sa kalayuan, nang mapansin ni Ash ang pagkilos sa barko, ang kanyang braso ay nagliyab sa matinding sakit. Ang sagradong marka ng dragon ay nagliyab ng napakatindi hanggang sa nasunog nito ang kanyang manggas. Kasabay nito, isang napakalaking itlog ang lumitaw sa kalangitan, naglalabas ng nagniningning na puting liwanag. Inisip ni Ash kung nasa loob nito si Aiko. Habang papalapit siya sa itlog, lalong nagiging kakaiba ang mga bagay. Ang puting dragon ni Sylvia ay unti-unting nagpapakita ng pagtutol, nagpapalabas ng matinding pagtanggi na magpatuloy. Kahit si Sylvia mismo ay hindi maramdaman kung ano ang nangyayari, ngunit sinunod niya ang babala ni Ash at bumaba. Sa sandaling ligtas na ang amo nito, ang puting dragon, kasama ang maraming iba pang dragon na napakalakas kaya nakamit nila ang ranggo ng Master, karapat-dapat sa titulong Dragonar, ay sabay-sabay na lumipad diretso patungo sa itlog. Nagpakita sila ng mga postura ng pagpapasakop, na para bang mga lingkod na sumasalubong sa isang dakilang pinuno. Nang lumitaw ang isang lamet sa itlog, isang matingkad na pula ang sinilip ko. Mas marami pang piraso ang natuklap upang ihayag ang isang dragon na may maputlang abong mga binti at malalaking puting pakpak na naglalabas ng aura ng kabanalan. Isinantabi ang lahat, ang pisikal na anyo pa lamang nito ay nagpahiwatig na ang bagong silang na dragon na ito ay di pangkaraniwang makapangyarihan. Ang ibang dragon na nasa antas maestro bago ito ay tila mga insekto lamang kung ikukumpara. Sa pamamagitan ng sagradong marka ng dragon, nadama ni Ash na ang transcendenteng dragon na ito ay walang iba kundi si Aiko. Sa loob ng kastilyo, ang paghihimagsik ng mga dragon na nasa antas maestro ay nahuli ang pansin ni Veronica. Atensyon! Handa na siyang mag-organisa ng depensa ng si Klaus, na nasa likuran at nagplano ng lahat, ay nagsimulang kumilos na para bang wala siyang alam, nagpakita ng gulat na may uri ng halimaw na sumisira sa kanyang pinakamodernong barkong pandigma. Lumapit si Paladin upang ipaliwanag na pati siya ay walang alam tungkol sa insidenteng ito, at ito ay isa lamang hindi inaasahang aksidente.
Ngunit paano ipagsapalaran ng mga bisitang naroroon ang kanilang buhay batay lamang sa ilang walang saysay na salita mula kay Paladin? Isang nakakabinging sigaw ang umalingawngaw, at ang lahat ay nagkalat na parang nag-ulong pugad ng pukyutan, nagmamadaling lumabas sa labasan. Sinubukan ni Glenn na iligtas si Veronica, ngunit tumanggi siya dahil narito si Milhouse. Matindi ang pagnanais niyang malaman kung ang taong nasa harapan niya ay tunay niyang kapatid. Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang maskara, ito nga ang pamilyar na mukha ni Julius, ngunit itinanggi niya ito. Ang totoo niyang pangalan ay Mordred, dating kaibigan ni Julius. Hindi siya ordinaryong dragon, kundi isang inapo ng Shadow Kingdom ng Nihilinia, isa sa mga bansang napakalakas kaya nagawa nitong makipagdigma noon laban sa sagradong bansa ng Avalon. Kung paano napunta siya at ang kanyang kaharian sa kanilang kasalukuyang kalagayan ay hindi malinaw. Napilitan siyang bumalik bilang isang dragon na nakatali sa kontrata sa isang tao. Ang ugnayan sa pagitan ng dragon at kabalyero ay isang pagsasanib ng daloy ng enerhiya na nagpapalakas sa magkabilang panig. Tumanggi si Mordred na tanggapin ito bilang isang pantay na pagtutulungan. Nais niyang ipailalim ang sangkatauhan. Si Julius ang nakakita sa kanyang madilim na intensyon at hindi nag-atubiling wakasan ang buhay ni Mordred. Ngunit nauwi pa rin sa kabiguan ang lahat. Si Julius ay itinuring na nagkasala sa kanyang nagawa at naangkin ang kanyang katawan. Ngayong malinaw na ang buong katotohanan, sumugod si Glenn ng galit na galit. Ngunit sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, ipinadpad siya ni Mordred. Sumugod din si Veronica, ngunit wala siyang banta kahit kaunti. Nagbago siya sa isang makapal na ulap ng usok na bumalat sa kanya, na humadlang sa kanya sa isang ilusyon. Nang magkamalay siya, bumalik na si Julius sa kanyang normal na kalagayan. Naghatid siya ng malungkot na balita. Tila matagumpay na naaga ni Mordred ang katawan ni Echo. Ang dragon na orihinal na sagrado at banal ay ngayon, sa ilalim ng kasamaan ni Mordred, ay napilipit sa isang bagay na lubhang madilim at masama. Nang makuha ang kontrol, hinarap ni Mordred si Novi. Alam niyang siya ang Dragways, ang gabay na nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa mga dragon. Nais niya ang kapangyarihan na iyon. Ngunit tumangging kilalanin ni Novi ang landas at pananaw ng kaharian ng anino ng Nahal-Anya. Malamang magkakaroon sila ng sariling laban sa loob ng Dragon Armor Forge. Ilang sandali pagkatapos, tila na itaboy ni Novi si Mordred palabas ng pandayan. Lumapit siya upang ipaalam kay Echo na upang matalo siya, kulang ang kapangyarihan ng mga nakaraang arch set. Kailangan ni Ash ng isang orihinal na baluti sa labanan. Nag-aatubili si Echo, hindi sigurado kung magagawa niya ito. Ngunit nang marinig niyang nakikipaglaban si Ash para sa kanyang buhay sa labas, tumigil siya sa pag-iisip ng labis. Nagmadali ring dumating ang mga kaalyado mula sa akademya na nakatanggap ng balita upang tumulong. Gumamit sila ng iba't ibang salamangka upang subukang gipitin si Mordred, ngunit ito ay walang silbi. Sapat na ang simpleng pagpapakita ng kanyang lakas upang sirain ang kanilang mga pagtatangka. Dahil hindi epektibo ang pagtalo sa kanya ng harapan, nagpalit sila ng taktika upang bigyan si Ash ng pagkakataong tumalon at makaposisyon kay Mordred. Nagpakawala si Rebecca ng isang malakas na atake mula sa malayo, pinilit siyang itaas ang isang kamay upang salagin. Tumagos ang sibat diretso sa kanyang palad. Habang abala si Mordred sa kanyang sugat, tumalon si Ash. Ngunit mabilis ding nakarik si Mordred, tumingala at nagkonsentra ng isang bugso ng enerhiya na direktang tinutok kay Ash. Ang bilis ay napakalaki na walang sinuman sa makakakilos ang eksena sa oras. Saktong malapit ng lamunin ng sinag si Ash, siya ay nahila patungo sa ibang dimensyon. Ito ay parang isang malawak na universo na puno ng maningning na mga bituin, at sa isang lugar sa malayo ay umalingaw-ngaw ang boses ni Echo habang kinokolekta niya ang bawat huling piraso ng material upang pandiin ang baluting pandigma. Nang magkamalay si Ash, ang sinag sa kanyang harapan ay napigilan ng isang kalasag na hindi malalampasan. Hindi ito umusad kahit isang pulgada man lamang. Sabay na umalingaw-ngaw ang mga boses ni na Echo at Novi, na nagpapaalala sa kanya na ito ay isang orihinal na arko, dahil sa limitasyon ng oras. Hindi pa ito lubusang na kumpleto, ngunit sapat na iyon. Naiintindihan ang kanilang mensahe, binigkas ni Ash ang orasayon upang ipatawag ang banal na espada. Hawak ang banal na sandata, madali niyang hinati sa dalawa ang mapanirang sinag ni Mordred.
Alam ni Mordred na malapit na siyang tamaan at nagbanta na kung gagawin ito ni Ash, tiyak na mamamatay rin ang tagapagmana ng Avalon. Batid na batid yun ni Ash, ngunit higit sa lahat, alam niya ang kahinaan ni Echo. Kasunod ng pag-iisip na yon, inindayog niya ang espada at direktang tinamaan ang sungay ni Echo. Ang masamang espiritu ni Mordred, parang siksik na hangin, ay bumulwak ng rumaragasa. Ang napakalaking katawan ni Echo ay nakawala rin mula sa pagbabago, at ligtas siyang bumalik sa mga bisig ni Ash. Ang hirap mula sa baluti ay nagdulot kay Ash na mawala ng malay, at nagtagal ng kaunti bago siya nagkamalay. Ayon sa mga ulat, hindi namatay si Mordred. Ang kanyang espiritu ay tumakas patungo sa silangan. Maraming tao sa direksyong iyon ang magdurusa sa kamay ng masamang dragon na ito sa hinaharap. Ngunit hindi na iyon ang alalahanin ni Ash. Iyon ay usapin na dapat asikasuhin ng maharlikang pamilya. Pagkatapos ng pagbibigay impormasyon, lahat ay lumabas upang bigyan sina Ash at Echo ng kapribaduhan. Sumumpa si Ash na anuman ang mangyari, lagi siyang maging kabalyero ni Echo. Ngunit hindi gusto ni Echo na manatiling ganoon kasimple ang kanilang relasyon. Nais niya ng higit pa. Siyempre, ang higit na paglalim ng hindi nag-iingat ay mangangahulugan ng singsing sa daliri at isang buhay ng responsibilidad na talagang nakakapagod.